Basta mag-utos ka lang, Dragon Country Leader. Siguradong susunod kami sa panawagan mo. Magpapadala kami ng buong lakas ng sundalo para tulungan kang lipulin ang natitirang kalaban ng Hanyue Country. Bibigyan ng proteksyon kung may panganib. Bukod sa mga tao ng Hanyue Clan, walang kahit sino ang dapat manatili. Sino ka ba? Ang pinakamalakas sa buong mundo, si Knife Maniac Master. Dumating na. Bakit hindi pa kayo lumuhod at hintayin ang kamatayan nyo? Ang mga tao ng Dragon Country, hindi kailanman nagsusumamo ng awa. Ngayon, ipapahamak ka ni Knife Maniac, Dragon Country Leader. Ang mga mata ko? Boss, Pakiusap, Dragon Country Leader, maghanda ka na. Naglakas loob kang subukang patayin ang ating leader, tingin ko talaga, desidido kayong mamatay dito. Pero hindi na kayo makakauwi ng buhay. Sino ka para sirain ang plano ng Hanyue Country? Maliit na bansa, naglalakas loob ka pang magyabang. Walang kahihiyang batang dilaw ang buhok. Ngayon, sabay kayong mamamatay ng leader mo. Langit na ulan, Divine Hammer. Patayin. Langit na ulan, Divine Hammer. Ibig sabihin ikaw ang tinaguriang Diyos ng martilyo? Ano ngayon? Ang mga taong napipilitan akong lumaban sa buong mundo, wala ni sa isang palad ang bilang. Dapat magpasalamat ka ngayon, mamamatay ka sa ilalim ng aking espada. Wala kang prinsipyo sa pakikidigma, hindi ka palalampasin ng Hanyue Country. Sige, ibabalik na lang kita sa Hanyu Country mo. Salbahe ka magsalita, anong klase kang Diyos ng martilyo? Buwisit kang pagungka. Leader! Muli mo na naman akong iniligtas. Walang anuman, maliit na bagay lang iyon. boss, kakarating lang ng balita na sa panganib ang misis mo at nawawala ang anak mong babae. Ano? Anak kong babae? Noong araw, ang panganay na dalaga ng Jiang family ang nanganak ng anak na babae para sa iyo. Pero hindi yun kinilala ng Jiang family. Matindi ang dinanas nilang mag-ina. Bilisan ang pag-uwi sa Dragon City. Ang lahat ng umalipusta at nanakit sa asawa at anak ko. Babaha ng dugo sa kanilang mga kasalanan. Opo, Italy siya. Wanel, nakikiusap ako, palayain mo na ako. May sakit pa si Mingming, hindi niya ako pwedeng iwan. Mahal kong ate, hindi ba't nangongolekta ka ng pambayad gamot kay Mingming? Tinutulungan lang naman kita. Uy, huwag kalimutan na ang jade pendant ko. Kayo talaga, wala man lang kayong alam sa pag-aalaga. Yang Master Lin, di ba't pinakagusto mo yung sumusunod sa'yo? Ganito nga ginagawa namin, tinutulungan ka naming pagsanay siya. Ha ha ha, salamat sa pagod ko, Waner. Pagkatapos kong tikman siya, ikaw naman ang bibigyan ko ng kasiyahan. Yang Master Lin, ang kulit mo naman. Nasa likod mo pa siya. Maghintay ka muna sa gilid dyan. Huwag. Lumayo ka. Bitawan mo ako. Lumayo ka, huwag mo akong hawakan. Lumayo ka. Tulong. Tulong. Huwag mo akong hawakan, lumayo ka. Huwag ka naman bastusin.
Ang saya mo na nga't pinapaligaya ka niyong Master Lin. Swerte mo na nga yan. Sagutin mo. Gusto mo pa bang mailigtas si Mingming? One Air, dahil magkapamilya tayo. Nakikiusap ako, tulungan mo ako. Pagbalik ni Xiaohan, siguradong babawi kami sa iyo. Xiaohan, matagal na siyang patay. Malamang kinain na ng asong ligaw ang mga buto noon. Ni anino wala nang natira. Imposible. Si Xiaohan, nangako siya, babalik siya para sa akin. Ang arte mo naman. Isang beses mo lang siya natikman, hindi mo na talaga matanggihan? Sige, ngayon, bibigyan talaga kita ng lasang hindi mo makakalimutan. Ipaparamdam ko sa'yo kung paano sumunod ng kusa. Tulong! Tulong! Sinumang lumapit sa babae ko, mamamatay. Xiaohan, Atake! Xiaohan, Yunar, sa wakas nakabalik ka. pasensya ka na. Huli akong nakauwi, pinagtiisan kitang mag-isa. Haba, sino ito? Yun pala, ikaw lang. Isang asong ligaw na walang tahanan. Nang namatay ang mga magulang mo, hindi ka naman ganito kabilis nagpakita. Isang wala ng silbi kahit bumalik ka pa. Ano naman ngayon? Kung alam lang ng mga magulang mo na kahit babae, hindi mo kayang protektahan, malamang umaalog pa kabaong nila. Uy, young Master Lin. Yung nanay ng inutil na to. Ni kabaong wala siguro. Ay, makakalimutin ako talaga. Parang diretso tinapon na lang noon sa mass grave, no? Pinakain pa sa mga asong ligaw? Kung mag-aalay siya ng bulaklak ngayon, sa asong ligaw na lang siya mag-aalay. Asong ligaw nagmamano sa asong ligaw. Ang saya ng palabas na to. Xiaohan, si Mingming nasa kamay nila. Anak natin. Anak natin nasa kamay nila. Sa loob ng isang oras, gusto kong makita si Mingming. Kung hindi, bahala na kayo sa kalalabasan. Matagal na tayong hindi nagkita, mas lalo kang naging mayabang, ha? Sayang, hindi tumatalab sa akin yan. Gamitin mo ang kamao mo para ipakita sa kanya ang kahihinatnan ng mga nagmamagaling sa harap ko. Walang kinalaman si Xiaohan dito. Nakikiusap ako. Palayain niyo siya. Gusto mong palayain siya? Pwede naman. Lumuhod ka at dilaan mo ako. Kapag napaligaya mo ako, baka pag-isipan kong palayain siya. Anong problema, Jiang Yunair? Ganito kaliit na sakripisyo, ayaw mo pa. Mukhang wala ng pag-ibig ka kay Xiaohan. Umapayag ako. Nakikiusap ako, palayain niyo si Xiaohan. Kahit ano pa gawin, basta palayain niyo siya. Yunar, kurot Yunar. Sila? Ako ang bahala sa kanila. Hiwain at ipakain sa aso. Tayo na. Bata, huwag mong isipin na dahil marunong ka ng konting diskarte, angat ka na kaagad. Sinasabi ko sa'yo. Ngayon, kasi kasama ako sa mga tao ni Zhao Mingyuan, ang pinakamahal na hari ng Timog Rehiyon. Oo nga. Si Zhao Mingyuan ay isa sa 4 na pinakamalakas na hari sa mga alagad ni Tian Shui Shenjun. Kahit ang pinuno ng bansa, pag nakita siya, kailangan magbigay galang. Kapag minamali mo si Lin Xiao ngayon, ibig sabihin, pati ang pinakamahal na hari, minamali mo na rin. Balita ko, si Zhao Mingyuan ay sobrang makapangyarihan, papatay ng walang alinlangan. Xiaohan, laglag na talaga tayo ngayong beses. Yunar? Si Zhao Mingyuan lang naman yan? Hindi ko siya pinapansin. Ang tapang mo, direktang binabanggit ang pangalan ng pinakamahal na hari. Parang gusto mo na talagang mamatay, ano? Relax ka lang, malapit nang dumating si Zhao Mingyuan. Hayaan mong magyabang pa siya sandali, kasi hindi na rin naman siya tatagal. Xiaohan, okay lang na ako ang mamatay. Pero si Mingming, bata pa siya, naisip mo ba kung ano mangyayari sa kanya? Yunar, kunat. Yuner, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ikaw at ang bata, hindi ko kayo hahayaang masaktan pa ng kahit sino. Ba, mga walang hiya, mga asong walang hiya. Narito na ang pinakamahal na hari ng Timog Rehiyon.
Sino ang nagtatangkang mag-eskandalo sa teritoryo ko? Paggalang kay pinakamahal na hari. Paggalang kay pinakamahal na hari. Itong batang walang hiya. Ilang beses ka ding sinisiraan. Sabi niya, mas mababa ka pa sa langgam. Bata pero sobrang yabang naman. Isa lang siya sa mga adik sa pagpapanggap at walang kwentang tao. Pinakamahal na hari, wag mo agad siyang patayin. Dahan-dahan mong pahirapan para maranasan niya kung papaano ang hindi makaligtas, pero hindi rin mamatay. Zhao Mingyuan, ang tagal nating hindi nagkita. Walang kwenta ang mata mo. Muntik na akong mapahamak dahil sa'yo. Kagalang-galang na Junwang, nabugbog mo ba ng mali ang tao? Yung tao na yon ang nang insulto sa'yo. Alam mo ba kung sino siya? Ako mismo si Junwang. Kung kanino gusto kong magalit, galit ako. Kailangan pa ba ng pahintulot mo? Kung sa susunod may maliit na bagay na ganyan na apektado ako, walang patawad, papatayin ko. Bata, swerte mo lang today. Maganda ang mood ni Junwang. Hindi na lang kita papatulan. Pero sa susunod, baka wala ka ng ganitong swerte. Nasaan ang anak kong babae? Hindi ko alam. Sasabihin mo o hindi? Sasabihin ko na. Hindi ba ang sabi mo, pupunta tayo para magpatingin? Oo, ang dahilan talaga ay para magpatingin tayo. Sigurado ka ba na sa katawan niya, talagang meron iyong divine blood na kailangan ng kagalang-galang na Ginoo? Sigurado, walang duda. Sige, basta kaya mong hiwalayin ang divine blood, ikaw na ang pinakamalaking bayani ng pamilyang Jiang, yaman at magagandang babae, walang katapusan. Salamat na agad kay Jiang Gongzi. Anong ginagawa mo? Hayop na cute! Kung hindi lang dahil sa tatay mo na inutil noon, matagal na sana akong hindi piratong may isang mata. Ngayon, uumpisahan ko na munang kunin ang interest mula sa'yo. Gusto mo talagang mamatay? Meng, uwi na tayo. Xiao Han, may landas sa langit, ayaw mong kunin. Hanggang impyerno, pinasok mo pa. Kung nandito ka na, iiwan mo ang buhay mo. Sa paligid ng mansyon na to, lahat ng tao ko, Akala mo ba yung mga lasing at tamad kong tauhan, kaya kang pigilan? hindi ko sila gagamitin. Gagamitin ko ang anak mo, para dito ka na lang. Anong ibig mong sabihin? Yung cute na bata na bitbit mo, may lason na galing sa akin sa katawan. Walang makakagamot, kahit saan. Nakapag-aral lang ng konting kalokohang martial arts, tapos sinisimulan mo pang magpalabas ng enerhiya para labanan ng lason. Di ba gusto mong umalis kanina? Umalis ka na. Di ba gusto mong umalis kanina? Alis na. G. Kanina pa ang yabang mo? Nagawang suntukin pa ako, hayop ka. Aling kamay ang ginamit mo para suntukin ako. Ngayon, pupugutin ko ang kamay mong nasampal sa akin. Huwag ka magmadali. Rare na dumating siya ng kusa. Ngayon, gagawan ko ng masama ang araw niya. Napakabait ng bata, pero walang lunas. Pag walang gamot, sa loob ng 3 araw, lalamunin ng lason ang buong katawan. Lalabas ang dugo sa mga butas ng katawan. Mamamatay. Ibigay mo ang gamot nang bibigyan kita ng buhay. Nagmamakaawa ka ba sa akin? Ming? Oo, nagmamakaawa ako sa'yo. Bata pa siya. Ano mang galit, sa akin mo na ibaling. Huwag mong idamay ang bata. 6 na taong gulang lang siya. Ganyan ka ba magmakaawa? Ano ang gusto mong mangyari? Narinig ko noon, nung nagka-massacre sa pamilya Xiao, ikaw daw nagdaan sa butas ng pusa para makatakas. Ang galing mo namang magdaan. Pwede mo bang ipakita sa amin yung galing mo? Gusto mo talagang mamatay? Nag-aalboroto ka na lang sa galit. Xiao Han, hanggang ganito ka lang pala. Last na tanong ko, gagapang ka o hindi? Xiao Han, papatayin kita! Ayaw mo mamatay? Ibigay mo ang gamot. Hindi kita papatayin. Ngayon, pero pwedeng isang buhay kapalit ng isa. Kaya mo ba akong patayin? Talagang gusto mo ng kamatayan, ha? Ang lasa ng kamatayan, nakaka-addict, nakakabighani. Gawin mo, pumatay ka na. Kahit sa impyerno, kaya ko pa ring saktan ang cute mong anak. Ay,
Ano mang sugat na abutin ni Jiang Xiao, babawiin ko yon, doble sa anak mo. Mingming, lumayo ka! Mamamatay na ang cute na bata. Kung walang gamot agad, walang pag-asa para mabuhay. Paano mo nga ako sinaktan kanina? Ganito ba yon? Sige, lumuhod ka sa harap ko. Mama, tulungan mo si Mingming. Gumapang ka. Jiang Rui, ang tindi naman ng tapang mo. Qianyu Darren? Ba't nandito po kayo? Kung hindi ako pumunta, Mawawala ang Dragon Country dahil sa'yo. Shenjun, pasensya, late ang dating ko. Patawad po. Qianyu Darren, baka mali po ang pagkaintindi nyo sa sitwasyon. Ikaw ang pinakamataas, pinakadakilang woman warrior ng Dragon Country. Ba't ka luluhod sa ganitong walang silbi? Ikaw ang walang silbi. Siya mismo si Shenjun. Shenjun, Mukhang kailangan ipakita ko sa'yo ang galing ko. dakilang warrior. Wala talagang alam ang abang lingkod. Ipinagmakaawa ko po. Bigyan niyo ako ulit ng pagkakataon. Chance? Meron. Depende kung kaya mong gamitin. Dakilang warrior, sana bigyan niyo ng linaw. Lason sa anak ni Shenjun. Ginoong Diyos ng digmaan, itong batang hayop na to itong batang babae ay magigising na agad. Pangalawa, noong sinira ng mga nakaitim na tao ang buong pamilya Xiao, sino ba talaga sila? Ginoo, hindi ko po talaga alam. Ni mukha niya nga, hindi ko nakita. Kahit patayin mo ako, hindi ko talaga alam. Ginoo. Hayaan mo na lang siya manatili sa tabi ng taong iyon bilang espiya hanggang malaman natin kung sino talaga ang taong iyon. Tainay, pangako, gagantihan ko kayo at maghihiganti para sa inyo. Malandi ka talaga. Akala ko pa naman, dahil maganda ang mukha mo, mabebenta ka sa magandang halaga. Di ko akalain na sa sobrang bata mo nabuntis ka na agad ni Xiaohan, yang inutil na yon. Bakit hindi ka na lang sumama doon sa anak mong wala sa lugar at mamatay ka na rin? Tia Jiang, si Yuner pa rin ang panganay na anak ng pamilya Jiang. Ginawa niyo po ito. Medyo sobra naman po yata. Bakit pati ikaw, Lin Xiao, nakadaan pa rito? Hindi ba dapat abala ka ngayon sa preparasyon ng seremonyas ng pagsasalin ng titulo ng Diyos ng digmaan? Ngayon, nagpunta po ako talaga para lang humingi ng tawad kay Senyora Jiang. Isang walang kwentang anak na katulad niya, hindi naman deserve mapuntahan pa ni Diyos ng digmaan na Lin para humingi ng tawad. Ito nga pala, yung kapatid kong lalaki. Nagbiro lang naman kay Miss Jiang. Hindi ko akalain na asawa niya ang sumugod at nanakit sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa makabangon sa kama. Aba, galing mong lumandino? Kung sino-sinong lalaki hinahatak mo, pati pamilya Lin, nadamay mo pa. Tingnan mo naman sarili mo, wala ka namang kwenta. Si Ling Quan ang sumubok manakit sa akin. Kung pinili ka ni Lin Xiao, swerte mo na yon, kaya magbihis ka na sexy para mabigyan ng saya si Lin Xiao. Tingnan nga natin kung hanggang saan kakabold. Oh, mga tao, iabot nyo nga sa akin yung bagong biling, totally see-through na lace na damit ko. Hubarin mo yung damit mo. Dito mismo sa harap namin ni Lin Xiao. Palitan mo yung damit ng palda. Hindi ako papayag na magbihis ng ganyan. Mukhang kailangan pa talagang tulungan si Senyora Jiang. Mga tao, hubarin nyo yung damit niya. Tama na. Mama, Mingming, Naku. Akala ko kung sino na ikaw lang pala tong inutil. Hindi ka na marunong humanap ng trabaho sa labas. Pumunta ka na lang dito sa pamilya Jiang para umasa sa amin. Mukhang ikaw ang nanakit sa kapatid ko. Ano, bagay lang yan sa... Taong walang kwenta. Walang silbi. Lakas pa ng loob mo labanan si Lin Xiao. Kahit hindi ka naman tunay na ina ni Yuner, pero dahil inalagaan mo siya ng matagal, pagsasawalang bahala ko na lang ang sampal na ito. Isang inutil na wala namang tapang mangbalik. Nagkukunwari ka pa sa harap ng matanda. Ngayong nalalapit na ang awarding ng titulo. Ayoko namang magkaroon ng mas malaking gulo. Ganito na lang. Hayaan si Lin Yuner, ang cute na bata, paligayahin ang kapatid ko. Tapos, basagin ang binti ng inutil na, yan. Tapos, nausapan. Susundin namin ang lahat ng utos ng Diyos ng digmaan na si Lin Tao Dali. Hubarin mo ang damit ni Jiang Yuner, tapos hilahin nyo yang inutil, bugbugin at baliin ang mga buto niya.
Tingnan ko nga kung sino ang susubok lumaban. Oh, natakot ka na ba? Ganito na lang. Ikaw na lang ang maghubad ng damit ni Yuner. Bibigyan ka ni Lin Xiao ng isa pang paa. Tia, magandang ideya yan. Basta mapasaya lang si Lin Xiao karangalan na yon para sa pamilya Jiang hahaha. Bilis, ubarin mo na. Nagpapaka-ambisyon ka lang. Sugod na. Walang pwedeng mandamay sa mga magulang ko. Nakalimutan ko na may cute pa palang kasama rito. Tamang-tama, sabay kitang aayusin. Uy, may kailangan po ba, Ginoong Qianyu? Yan ang pinakamagaling na babaeng Diyos ng digmaan. Di ko alam na may ganitong koneksyon pa pala. Malaking karangalan na maging bahagi ako ng preparasyon ng kaarawan ni Ginoong Qianyu. Sige po, pakisabi kay Diyos ng digmaan, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Malapit na ang kaarawan ni Ginoong Qianyu, Tia. Itong dalawang inutil, kayo na bahala. Kaya nyo nang ayusin yan, di ba? Gagawin ko siguradong matutuwa si Lin Xiao. Mauna na po kayo, Lin Xiao. Sugot. Walang hiya kayong dalawa. Abangan nyo lang ako. Uy, hindi ba ito ang maganda at kaakit-akit kong ate? Pasensya na. Magsisimula na ang birthday party ni Nangong Qianyu Datu. Mauna na akong pumunta sa party. Ang cute-cute mo talaga. Sige, mas maganda ka na sa akin. Okay na sana yun. Pero nakikipaglandian ka pa sa kung sino-sinong lalaki. Kontento ka na sana kay Xiaohan na inutil na yan. Pero hindi, ayan tuloy. Ang kapal ng mukha mong makipag-agawan ng lalaki kay Lin Xiao sakin. Wala akong ginagawa. Si Xiaohan lang ang mahal ko. Grabe ka naman. Kung hindi mo nilandi si Lin Xiao, hindi naman magkakagusto yan sa'yo ng masama si Lin Xiao. Ngayong araw na to, sisiguraduhin kong masisira ko ang mukha mong yan. Tingnan ko lang kung makakabihag ka pa ng lalaki pagkatapos nito. Hinding-hindi ka papatawarin ni Xiaohan. Eh kung si Xiaohan mismo ang gumalaw sakin, anong gagawin mo? Maniniwala ka ba na pati yung anak nyo, hihiwain ko ng pira-piraso? Mingming? Imposible. Sabi ni Xiaohan, dinala niya na raw sa ligtas na lugar si Mingming. Ate, hindi mo talaga alam kung gaano ako kalakas. Kahit gaano pa katalino at kalakas si Xiaohan. Saan niya kaya dadalhin si Mingming niyo? Sige na, nakikiusap na ako sa'yo. Kahit ano pwede mong gawin sa'kin, huwag mo lang sasaktan si Mingming. Pakiusap, ate. Nakakaawa ka talaga ngayon. Si, mabuti pa, mamatay ka na lang. Ngayon din, mamatay ka na lang. Mukhang nababaliw ka na sa pagsasayang ng buhay mo. Sinong naglakas loob galawin ang babae ko? Xiaohan, bakit ikaw na naman? Palagi ka na lang sumisira ng plano ko. Napakatapang mong masamang babae. Subukan mong galawin si Yuner kahit isang daliri o buhok lang. Lagot ka sa akin. Yuner, alis na tayo. Xiaohan. Xiaohan, cute-cute mo talaga. Tingnan mo, di ka mabubuhay ng matiwasay. Sandali lang, Xiaohan. Nasa panganib si Mingming. Pinahuli ni 1R kay Mingming. Yuner, huwag kang mag-alala. Ayos lang si Mingming. Bago pa tayo pumunta rito, siniguro ko na ang kaligtasan niya. Xiaohan, sobra na talaga. Umalis na tayo sa Longcheng, please. Takot na takot ako. Paano kung isang araw tayo? Na, Ang sweet nyo! Para kayong kabit magkasama. Nandito na kayo sa hotel, di pa kayo kumuha ng kwarto. Gusto nyo bang mag-livestream ng kama scene nyo? Anong gagawin mo? Hindi ba sapat ang bugbog na natikman mo noon? Huwag kang mayabang. Swerte mo lang nun, hindi ka napuruhan. Ngayong birthday party ni Qianyu Datu, narinig ko dadalo rin si Zhao Zunwang. Pag ginalaw mo ako, wala kang matatapakang sariling libingan. Hayaan mo na siya, umalis na tayo. Huwag kayo umalis! Ang hirap kaya sumabit sa pamilya Jiang. May chance na makita ng personal si Qianyu Datu. Sayang naman, di nyo sasamantalahin? Siyempre, dadaan kami sa VIP entrance. Ano? VIP entrance? Kuya ko ang nag-asikaso ng event na to. Bakit hindi niya alam na may VIP entrance? Kasi inutil siya. Ikaw? Gets ko na. Kayo dalawa? Wala kayong karapatang umattend sa event na to. Nagpapanggap pa kayo dito. Kung gusto nyo talagang pumasok, pwede ko kayong tulungan. Tuturo ko sa inyo ang isang paraan. Paano pumasok? Gusto ko ring malaman. Ako din. Simple lang.
Dumaan kayo sa butas ng aso. Ay, Kapag hinarang mo pa ako, tingnan ko lang kung hindi ko basagin yung mapagmalaki mong tuhod. Tingnan natin kung hanggang kailan ka pa magpanggap. Maligayang pagdating po sa lahat ng bisita sa birthday party ng mahal nating Nangong Kianyu Datu. Ngayon ay inaanyayahan natin ang bida ng party ngayong araw, si Nangong Kianyu Datu. Ang kulit mo ha? Hindi ka pa tapos. Ano? Sige na nga sa labas, ayan ka pa rin. Talagang lakas loob mong pumasok sa birthday party ni Nanggong Datu? Mukhang gusto mo na talagang mamatay? Isang tipak na bato sa Poso Negro, pinagmamalaki pang alaga. Jiang Yuner, akala mo lang, porket may inutil ka ng kasama, kayang-kaya mo ng lahat. Lumayas ka na. Kayong dalawang cute-cute, deserve niyo bang dumalo sa party ni Kianyu Datu? Nandito ako, hindi para makarinig ng kalokohan yung dalawa. Isang malandi, isang bobo. Perfect match nga kayo. Mga kasama, may away siya sa kuya ko. Sigurado kong nandito lang sila para manggulo. Kapag naging war god si Linda Xiao, siya na ang susunod kay Tianchui Shanjun at kay Zhao Zunwang. Kung susubukan mong guluhin si Lin Xiao, talagang sawa ka na sa buhay. Ngayong birthday party ni Nanggong Datu, huwag na nating bigyan ng problema si Datu. Guard, palabasin sila. Xiaohan, anong gagawin natin? Ayos lang, huwag kang mag-alala. Mga kasama, pakinggan niyo muna ako. Tingnan ko lang kung may mailalabas pang matino ang inutil na yan. Xiaohan, pakiusap, tumigil ka na. Mga kasama, masayang okasyon to. Huwag lang sanang masira ang mood dahil sa dalawang inutil. Kung gusto talaga nilang manatili, sige. Tingnan natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng abismo at ulap. Abismo at ulap? Walang alam. Kung mismo si Linda Xiao ang nagsabi niyan, balik na sa kainan ang lahat. Ako, bilang kinatawan ng pamilyang Zhang ng Longcheng, nag-aalay po ako ng regalo kay Datu Nangong. Ako rin, kinatawan ng pamilyang Li ng Longcheng, nag-aalay po ng regalo kay Datu Nangong. Dali, dalhin na natin ang regalo natin. Huwag nating palampasin ang pagkakataong mapalapit kay Datu Nangong. Yung iba dyan, walang hiya talaga. Pumupunta sa mamahaling hotel, sumasabay lang sa pagkain at inumin, wala namang dalang regalo. Ako ba yung pinag-uusapan mo? Parang itlog ang nakausli sa ilalim ng kilay mo. Basta nakamasid pero hindi tumitingin ng diretsyo. Maliban sa'yo, Sino pa ba ang makakapal ang mukha dito? Ang daldal nyo ah. Sige, tingnan natin kung anong magagandang bagay ipamimigay nitong mga tinatawag na sikat at respetadong pamilya. Ganito lang ba to? Ikaw, wala kang ang dalang regalo. Pinagtatawanan mo pa kaming mga nagdala ng regalo. Sa tingin ko, pagdating sa kapal ng mukha, ikaw na talaga ang number 1 sa buong mundo. Hindi ako nagdala ng regalo dahil yung regalo ko hindi nila kayang tanggapin. Sa totoo lang, sa palagay ko, yung kayabangan mo, pwede kang maging number 1 din sa buong mundo. Kuya Lindong, tulungan mo ako. Si Xiaohan, gusto niya akong patayin. Ano? Xiaohan? Hayop ka talaga, Xiaohan. Makikipaglaban ako sa'yo. Xiaohan. Sa liwanag ng araw, naglalakas loob kang pumatay sa harap ng maraming tao. Hindi ganun. Siya kasi. Tumahimik ka na. Malinaw na ang ebidensya ngayon. Nagdadahilan ka pa rin ba? Alam mo naman na ngayon ay kaarawan ni Ginoong Nanggong, pero nagawa mo pa ring manggulo dito. Sa tingin ko, gusto mo na talagang mamatay. Kung gusto kang parusahan, lagi namang may dahilan. Ayon sa batas ng Bansang Long, kapag lumilikha ng panganib sa ibang tao, seryoso ang parusa. Kung magtatangkang manlaban, mas mabigat pa ang parusa at pwede kang patayin sa lugar mismo. Kasalanan niya yon. Siya kasi ang may gusto noon. Xiaohan, mukhang gusto mong tumanggi at tumakas ha. Xiao, bilang dati kang anak ng isang kilalang pamilya, bibigyan kita ng pagkakataon. Sumama ka na lang sa akin para hindi na magkaroon ng gulo. Hindi mo ba gusto na mapahiya ako sa harap ng lahat sa selebrasyon na to? Sige, tara na. Huwag kang magmadali. Akala mo ba makakalusot ka ngayon sa ginawa mong pananakit kay Yuner? Naku naman, parang walang hustisya. Kailangan pa bang hintaying mamatay ang anak ko bago siya arestuhin? Kuya Lindong, sinasabi pa niyang sinaktan ko si Yuner. Alam mo naman kung anong klaseng tao ako. Hindi ko magagawa yon. One Air, bakit mo kami niloloko?
Hindi ka ba natatakot sa karma? Mga kaibigan, tingnan nyo. Siya pa ang nagsasabi na nilalapastangan ko sila. Xiao Han, kahit pa magkamag-anak kayo ni Miss Wanner o kahit hindi mo siya kamag-anak, hindi mo dapat siya saktan ng ganun. Dahil sa ginawa mo, dapat kang managot sa batas. Xiao, gusto pa kitang tulungan kanina na ayusin ang lahat ng ito. Mukhang talagang kailangan kitang arestuhin ngayon. Mga tao, hulihin ang 2 kriminal na ito. Lindong, lakas ng loob mo ha? Nandito pala si Mandirigmang Nangong. Hinihuli ko pa lang tong 2 kriminal dito. Lindong, lalo ka pang lumalakas ang loob ngayon. Mandirigmang Nangong, anong ibig mong sabihin? May utos si Haring Diyos. Lahat ng tao dito, makinig at sumunod sa utos. Utos ni Haring Diyos. Personal na inaprubahan ng dakilang pinuno. Ang sinumang makakita nito ay parang mismong nakita na rin ang dakilang pinuno. Ikaw, salot ka. Nakita mo na ang utos ni Haring Diyos, hindi ka pa lumuluhod? Patay na tong mokong na to ngayon. Tingnan ko lang kung may makakapagligtas pa sa'yo. Xiao, sinubukan mong pumatay. Ngayon, nilalabanan mo pa ang utos ni Haring Diyos. Sinusuway mo ang dakilang pinuno. Mukhang wala ka ng lugar dito sa buong bansang Long. Ginoong Nanggong, nagmamalaki kayo. Alam naming malawak ang pangunawa nyo. Hindi na namin kaya panoorin pa to. Hintayin nating basahin ng buo ang utos ni Haring Diyos. Ako na mismo ang magpapalabas sa basurang ito. Mukhang. Talagang may gustong guluhin ang selebrasyon kong ito ngayon. Si Ginoong Nangong, paano naman possible? Kung sino man ang gustong manggulo ng birthday mo, ako mismo ang magpapalayas sa kanya. May utos si Haring Diyos. Si Lindong ng pamilya Lin, masama ang ugali. Simula ngayon, inaalis na siya bilang kandidatong mandirigmang pinili. Hindi na siya kailanman irerekomenda. Ano? Imposible. Kalokohan! Kung hindi nga mapipiling mandirigmang pinili ang kapatid ko, wala nang karapat-dapat dito sa mundo. Ang mga ito, mga artista lang na kinuha ni Xiao Han, ang walang kwentang tao na to. Eh di wow, basura ka talaga. Pumunta ka sa okasyon para manggulo, gumamit ka pa ng pinakamababang paraan. Mga tao, itapon nyo na lang palabas ang 2 to. Kuya, bakit mo ako sinampal? Sinampal kita kasi bulag ka sa katotohanan. Ang lakas mong sumalungat kay Ginoong Nangong. Ginoong Nangong, patawarin niyo po kami. Naniniwala akong may mali dito. Sana po masiyasat ito ng maayos. Dinedisquestion mo ba ang pasya ni Haring Diyos? Hindi po maaari. Gusto ko lang malaman kung bakit ganon ang desisyon niya. Ang kapal pa rin ng mukha mo. Nakasagupa ka na nga kay Haring Diyos? Hindi mo pa nare-realize? Maniwala ka. Kaya kong paburahin buong pamilya Lin ngayon. Xiao Han, anong tinatawa-tawa mo? Sinasabi ko sa'yo, ikaw na pinabayaan ng pamilya. Kung wala lang si Mandirigmang Nangong dito, aaksyonan na. Kita ngayon. Bisita ko siya. Hindi mo siya pwedeng bastusin dito. Mukhang hindi na kailangan ng pamilya Lin at pamilya Jiang sa araw na to, mga tao. Wag po, Nanggong sir, pakiusap, nagkamali ako. Patawarin niyo po ang pamilya Lin. Si Lindong ang may kagagawan ng lahat. Wala kaming kinalaman diyan. Kuya Xiao, pakiusap. Pakiusap kayo kay Nanggong sir. Basta palayain niyo lang ang mga Lin, handa akong magpakasipag para sa inyo habang buhay. Lumayas ka. Allergic ako sa basura. Ilabas dito. Opo. Ikaw, parang aso na walang bahay. Ikaw ay parang aso ni Lindong. Sir, si Jiang Rui, may balita tungkol sa taong nakaitim na balabal. Sa tingin mo, mapagkakatiwalaan ba ang sinabi ni Xiao Rui? Yung tao na may itim na balabal, siya ba talaga si Xu Longheng, ang pinuno ng Xu family? Ang pinakayaman sa Longqing. Sila ang pumatay sa aking magulang. Kapag napatunayan ko, hindi ko sila palalagpasin. Anong ginagawa niyo dito? Lumayas na kayo agad. Huwag niyo akong pilitin tawagin ang mga tauhan ko para palayasin kayo. Dito ang bahay ko, bakit bawal kami kumilos dito? Akala niyo siguro, babagsak si Lindong Kuya. Sa totoo lang, si Lindong Kuya, nagsulat na sa Pangulo. Pangulo? Natakot kayo, di ba? Mga cute, hindi nyo maintindihan ang ganyang level. Pagdating ng oras, ang Pangulo mismo ang magtatanggol kay Lindong Kuya. Huwag nyo isipin na dahil kilala nyo ang Nangong family, nagiging mayabang na kayo. Yan kasi kayo, hindi nyo pa naranasan ang tunay na big time. Wanner. Li Xiao, ito si Li Hongwen, tagapagmana ng Li Group. Kaibigan ni Lindong Kuya. Si Li Xiao ang tumulong kay Lindong Kuya para makilala ang Pangulo. Hindi yan importante sa amin. Hindi na ito ang bahay mo, pakilisan nyo ang pag-alis. Oy, sumusobra ka na, cute. Xiao Han, gusto mo bang magrebelde? Nandito si Liang Master. Subukan mong galawin kami. Narinig ko noon kay Lin Family Young Master na may magandang dalaga sa Jiang Family. Ngayon nakita ko na. Talagang napakaganda mo, ah. Xiao Han,
Hindi ko akalaing ganyan ka pa rin kalma pag nakaharap ako. Mukhang wala ka talagang alam sa nangyari dati. Ah, yung nangyari dati, paano mo nalaman? Parang mahina ang pandinig mo. Pero ayos lang, wala namang problema. Pasok. Kung tutuusin, ngayon pa lang tayo nagkita. Kaya may maliit akong regalo para sa'yo. Walang espesyal, simpleng gift lang. Ano to? Baka hindi mo pa alam kung ano to. Pero sasabihin ko ito ngayon, sa loob ng boteng yan, nandyan ang mga labi ng magulang mo. Hindi mo ba alam? Noon, hirap na hirap akong makuha ito mula sa isang malaking tao. Sayang nga. Yung tauhan kong nag-aalaga sa warehouse, hindi marunong magtrabaho. Ginawa pang ashtray ang boteng yan. Baka hindi niya alam kung tatay o nanay mo ang laman, naglagay pa ng sigarilyo dito. Hindi ka naman siguro magagalit, di ba? Gusto mong mamatay? Ibalik mo ang mga labi ng magulang ko. Huwag kang masyadong galit. Baka matakot ako at manginig ang kamay ko. Magiging ganito yan. Alikabok sa alikabok, lupa sa lupa. Ano ba talaga gusto mo? Pwede kang magbigay ng kondisyon. Sa tingin ko, hindi lang pandinig mo ang mahina, yung utak mo parang mas mahina pa. Sinabi ko na sa'yo, interesado ako sa kasama mong maganda. Ipahiram mo siya sa akin ng ilang araw, ibabalik ko ang mga labi ng magulang mo. Huwag kang mag-alala, pagkatapos namin at ng mga tropa ko, ibabalik ko na rin siya. Sa oras na yun, woman, kapalit ng ashes. Ano, payag ka? Matagal lang patay ang magulang ko. Hindi ko na alam kung saan sila. Kapag sinabi mong labi nila yon, paniwalaan ko ba agad? Akala ko mabuti kang anak, pero parang ordinaryong tao ka lang din pala. Gumagamit ka rin ng katawan para magdesisyon. Para sa babae, kahit magulang mo, pabayaan mo. Subukan mong gawin yan! Mag-isip ka na mabuti. Ashes na to? Gusto mo ba o hindi? Xiaohan, sasabihin ko na ang totoo. Noon, hinanap ng malaking tao ang Divine Blood. Sinira niya ang buong pamilya mo. Piniga niya lahat ng dugo. Nakita ko mismo. Sinunog sila hanggang maging abo. Maniwala kayo, kayang-kaya kitang patayin ngayon. Natakot ka? Ganito ka ngayon, lalo akong sumaya. Alam mo ba? Hindi ka ba mayabang? Dati nagawa mo pa akong saktan. Ngayon, ipapapatay ko ang anak nyo. Mas masakit siya, mas masakit ka, mas sumaya ako. Little Beauty, hindi mo ba naiisip na ang anak mo ay ligtas pa rin? Sasabihin ko sa iyo, sa buong Longcheng, hindi kayang mahanap ng Lee family. Okay lang yan. Si Mingming nasa isang sobrang ligtas na lugar. Walang dapat ipag-alala. Ay? Kay Mingming Bato. Saan mo nakuha ang hair clip na yan? Gusto mong malaman? Sige. Lumuhod ka at pakiusap ka sa akin. Pakiusap mo ako, sasabihin ko kaagad. Xiaohan, ni Li Xiao kinakausap ka. Bingi ka ba? Ligayan mo ang Li Xiao namin. Lumuhod ka. Baka pagpalain ka pa ni Li Xiao at sabihin niya sa iyo. Xiaohan, patay na sina uncle at auntie, pero maliit pa si Mingming. Hindi pwedeng mangyari kay Mingming. Hindi ba sabi mo, si Mingming, nasa sobrang ligtas na lugar? Huwag kang mag-alala, Yuner. Nasa sobrang ligtas na lugar siya. Bluff lang nila yan. Hindi totoo. Little Beauty, ikaw na ang magdesisyon kung totoo ba o hindi. Yung batang umiiyak, tinatawag ang nanay niya, ang sakit sa puso ko. Talagang sobrang sakit. Gusto ko ngang sakalin yung bata na yon. Wag po. Pakiusap, palayain niyo ang anak ko. Sasama na ako. Sasama na ako. Pag-isipan mo, dalhin mo to at hanapin ako. Huwag kang mag-alala. Pagpunta mo, walang magiging problema sa iyo. Kami ng mga tropa ko, talagang aalagaan ka namin ng bongga. Xiaohan, huwag mong isipin na porke kilala mo ang Nangong family, mayabang ka na. Mahirap ay mahirap pa rin. Hindi ka kailanman magiging katapat ng mga elite. Tian Yun God. Ang Nanggong family namin, isa sa mga pinakamatandang pamilya. Hindi ka pwedeng magmando-mando dito. Li Xiao, ito ang babaeng ito. Siya ang supporter ni Xiaohan. Xiaohan? Hindi ko napansin. Ang cute mo, ang swerte mo. Ang daming babae sa paligid mo. Ikaw ba? Galing ka sa Nangong family? Tumigil ka. Ayaw mo ba talaga? Bitawan mo ako. Grabe ka naman. Cute. Ako ang tagapagmana ng Lee Group. Pag nasaktan mo ako, hindi ka papatawarin ng tatay ko. Xiao sir, ano ang gagawin natin sa taong ito? Kanina, aling kamay ang ginamit mo para hawakan si Yuner? Xiaohan. Huwag kang magpanggap sa harap ko. Parang asong ligaw ka lang. Ano bang karapatan mo makipag-usap sa akin? Tanungin ka ni Xiao sir, sagutin mo.
Kapag mali ang sagot mo, puputulin ko ang isang kamay mo. Magbilang ka ilan ng chance mo. Alin kamay? Yan, yang kamay. Ayos yan. Ang susunod kong tanong, sino ang pumatay sa magulang ko noon? Ito. Sagot. Hindi ko talaga kaya sabihin. Kapag sinabi ko ang pangalan, siguradong bubuwagin niya ang Lee Group namin. Si Shu Longheng ba? Ang pinuno ng Shu family? Totoo yan. Dalhin yan palabas. Ayaw ko na siyang makita. Xiaohan, hindi ako ang nagsabi ng balita kay Shoemaster. Sandali lang, saan mo tinago si Mingming? Sasabihin ko na ang totoo. Hindi ko dinukot ang anak mo. Yung buhok na yan, galing kay Su Xiao King. Totoo, Xiaohan. Hindi. Kuya Xiao, pakiusap. Huwag mong sabihin na ako ang nagbigay ng balita sa iyo. Hindi talaga pwede. Lumayas ka! Xiaohan, huwag mong sabihin na ako ang nagbigay ng balita. Huwag mo sabihin. Xiaohan, huwag kang lumapit. Ako ang tita ni Mingming. Hindi mo pwedeng galawin ako. Palagi mong inilalagay sa panganib si Mingming, karapat-dapat ka ba maging tita niya? Bilang kapatid, nilason mo ang ate mo. Mukhang kulang pa ang mga aral ko sa inyong mag-ina noon. Huwag mo na siyang saktan, Xiaohan, tama na. Ate, tulungan mo ako. Alam ko na mali ako. Sapat na, umalis ka. Ayaw kitang makita ulit. Hintayin mo. Ito ba ang labi ng magulang ko? Isa pa, paki-confirm ang kaligtasan ni Mingming. Opo. Yuner, pasensya ka na. Napalagay ka sa alanganin. Xiaohan, gulo ang isip ko ngayon. May hindi ako magandang kutob. Xiaohan, kakakuha mo lang ng mga labi ng pamilya mo. Ayusin mo muna ang mga dapat gawin. Gulo ang isip ko, gusto kong mapag-isa. Kapag nakaganti na ako sa magulang ko, isasama kita palayo sa Longcheng. Xiaohan, mahal kita. Divine Lord, na-investigate ko na. Ang mga labi ay, talaga bang magulang mo? Si Mingming, talaga bang nakidnap? Anong sabi mo? Noon, inilagay mo si Mingming malapit sa Pangulo. May traidor na lumapit sa Pangulo. Nawala si Mingming. Mom, Dad, nalaman ko na ang katotohanan noong araw. Siguradong maghihiganti ako para sa inyo. Ngayon, pupuntahan ko ang fiancé ko at anak ko. Hindi ko hahayaang mangyari ulit ang nangyari noon. Sir Xiao, may malaking problema. Si Yuner, miss. Bastos ka. Hindi namin alam kung saan. Ikinasal na ang Madam Kai. Shu family yung Master Shu Xiaoqing. Ngayon ang engagement party. Aling madam? Jiang Yuner. Ilang araw lang ang lumipas. Ang kapal ng mukha. Sorry, Divine Lord. Patawarin niyo ang pagkakamali. Shu Xiaoqing, titiyakin kong magdusa ka. Naiintindihan ko ng mabuti. Ikaw naman. Ginawa mo ang tamang desisyon. Si Xiaohan, cute. Dapat noon pa siya namatay. Sinabi mo sa akin. Kapag pinakasalan kita, palalayain mo si Mingming. Pangako mo yan. Oo naman. Sa Longcheng at kahit buong Long Country, walang hindi kayang gawin ng Shu family namin. Bakit ka lumalayo? Nilalait mo ba ang kakulangan sa katawan ko? Hindi mo ako gusto. Bakit ka magpapakasal sa akin? Katulad ka rin ng mga cute. Ngayon, gagawin na kita. Tulungan niyo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sasabihin ko sa'yo, sa susunod na magtago ka pa sa akin, huhubarin ko ang damit mo. Ipaparada kita sa kalsada. Sasabihin ko sa'yo. Ang dami ng mga bastos sa kalsada. Alam mo ba yon? Maligayang pagdating sa bagong kasal ngayong gabi. Tingnan nyo ang cute na batang ito, di ba? Ang ganito ka-cute na bata. Shu Xiao, swerte ka ngayong gabi. Ilang asawa na ba ang meron si Shu Xiao? Ngayong gabi, pagtapos mong mag-enjoy, dapat alagaan mo rin ang mga tol mo. Jiang Yuner, masyado ka pang bata para makipagsabayan sa akin. Sumunod ka na lang, gawin mong laruan ng mga lalaki diyan. Mr. Su, handa ka bang pakasalan si Miss Jiang Yuner? Handa ako. Handa ka bang maging asawa ni Mr. Shu? Sandali. Ayoko siyang maging asawa ko. Ang cute na ito, hindi bagay. Gusto kong lumuhod siya at sambahin ako.
Huwag mong kalimutan ang pangako mo. Gusto kong makita si Mingming. Tumigil ka na sa daldal. Handa ka bang pumayag o hindi? Shu Shao King, gusto mo talagang mamatay. Dahil gusto mong mamatay, huwag mong sisihin ako. Langit na bumagsak, Diyos na martilyo. Ang lason ba ay sumiklab na naman? Xiaohan, anong nangyari sa'yo? Halika rito. Maglakas loob ka pa ulit? Ako mismo ang magpapadala sa iyo at sa babae mo doon sa kabilang buhay. Hindi ba ito si Xiaohan, panganay ng pamilya Xiao? Paano? Ilang taon na hindi nagpakita. Ngayon may bagong karelasyon. Sabi nga nila, pag may pamilya, tumataas ang determinasyon ng tao. Bakit ngayon si Xiao Daye, naging mahilig manood ng asawa, niyang pinapakasal sa iba? Akala nyo ba talaga, walang nakakaalam sa nangyari noon? Pag dumating si Zhao Mingyuan mamaya, lahat kayo, walang makakatakas, walang makakaiwas sa batas. Si Zhao Zunwang ay kaibigan ko. Mamaya darating siya, sigurado. Huwag mo nang magpakalakas dito. Sino ang sinabi niyang pupuntahan? Narinig ko ba yon ng mali? Zhao Mingyuan. Nakakatawa talaga. Siguro pangalan lang sa balita, pinagtripan lang magpanggap. Maliban sa mga pambansang pinuno at Tian Chu Shenjun. May iba pa bang pwedeng utusan si Zhao Zunwang? Pati si Lindong, bagong ginawang bayani ng Lin family, mababa pa kay Zhao Zunwang. Lindong, habang nandito ako, siya ang hindi magiging bayani. Xiaohan, parang may diferensya ka na sa utak. Nakita mo ako, niloloko ka lang. Masakit ba sa'yo? Sino ba ang akala mo sa sarili mo? Ikaw ba si Tian Chui Shenjun, na kayang kontrolin ang tagumpay ni Lindong as bayani? Bilisan mo at pakawalan si Yuner. Sabihin mo sa lalaki na yun, ikaw ang kusang loob. Bilisan mo! Kayong dalawa, ngayon gusto nyong kontrahin ako, ha? Sa mundong ito, dahil sa mga tulad nyo, sobrang daming nagpapanggap, kaya araw-araw, hindi ako masaya. Ngayong gabi, kayong dalawa, walang makakalabas na buhay. Shu Xiao, simulan mo na. Lahat gusto makita kung paano ang performance ng maganda. Huwag kayong magmadali. Oo nga, Shu Xiao. Hindi naman tama kung ikaw lang ang mag-enjoy. Sina. Ngayong gabi, magpapatuloy lang kami sa live show. Xiao, matagal mo na bang di nahawakan ng babae? Pag natapos ako, ikaw naman. Gusto mo talagang mamatay. Xiaohan, hindi ba magaling ka sa magic? Pakitaan mo kami. Malaking martilyo. Hindi ka marunong tumanaw ng malayo. Ang hawak ko ay Tianyun Shenchui, bigay ng pambansang pinuno mismo. Tianyun Shenchu. Hindi mo sasabihin na ikaw si Tian Chu Shenjun, di ba? Kanina sabi mong kilala mo si Zhao Zunwang. Ngayon naman ipinagmamalaki mong ikaw si Tian Chu Shenjun. Sobrang galing magpanggap. Sasabihin ko sa'yo, dito sa Longcheng. Kahit ang pambansang pinuno dumating, kailangan pa rin magbigay galang sa pamilya Shu. Kung hindi, hindi na siya pinuno. Dahil lang sa sinabi nyo, pwedeng kasuhan kayo. Ang alliance ng pamilya Shu, sila ang hawak ng buong ekonomiya ng Longwo. Kung may magtatangkang gumalaw, pwedeng pagsakitan natin ng sabay-sabay, alam mo ba? Ikaw, napakababa at magnanakaw. Walang alam yan. Ngayon, wala na akong plano makipag-usap. Mga tao, kunin nyo siya. Nandito na si Zhao Mingyuan ng South Region. Kanina hindi mo sinabi kilala mo si Zhao Zunwang? Gusto ko talagang makita, ang katulad mong nagtatapang-tapangan na pahiya. Mga tauhan, magbigay galang sa Shenjun. Zhao Zunwang, paano siya magiging Shenjun? Kalokohan. Kahit ang tatay mo humarap sa Shenjun, magpapakumbaba. Sino ka ba? Sino ang nagsabi na ang pamilya Shu kayang palitan ang pinuno? Halika, sabihin mo ng malinaw. Sinong nagsabi ng ganyan? Pambansang kasalanan yan. Zhao Zunwang. Ang taong tupati pamilya niya dapat burahin. Ang taong tupati pamilya niya dapat burahin. Atomin. Shu Xiao, hindi lang ako ang nagsabi. Ikaw din naman nagsalita, di ba? Lumabis, mga tao, hilahin sila. Shenjun, nasiyahan na ba kayo? Zhao Mingyuan, lahat ng nanakit kay Yuner. Paparusahan ko sila. Oh. Di ako yon. Zhao Zunwang, kawan mo. Shenjun, bigyan mo ako ng tsansa. Si Shu Xiaoqing ang nagutos sa akin. Zhao Zunwang, dahil hindi pala kasalanan noon, kung ganon, sabihin mo saan mo dinala ang anak ko. Su Xiaoqing, ayaw mo ba ng mahabang buhay? Pati anak ng Shenjun kinidnap mo? Alam mo ba kung anong kasalanan yan? Hindi. Sinama lang ang bata para uminom ng tsaa. Ibabalik ko agad sa inyo. Uminom ng tsaa? Zhao Mingyuan. Ang torture room mo, matagal nang walang umiinom ng tsaa, di ba? Kung ganon, ang Shu na ito, ipainom mo ng tsaa doon. Huwag ka nang mag-abuso. Ikaw talagang pasaway. Nagpagulo ka na naman. Bago makuha ang Dragon Blood. Magpigil ka muna.
Kung manggulo ka sa taong hindi dapat, wala nang silbi ang plano ng pamilya Shu. Shen Jun, Miss Jiang, hindi ko po nakilala ang mga tinitingala. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po. Jiao Mingyuan, paano siya dapat parusahan? Alam mo na, di ba? Oo, malinaw. Hindi ka tumutupad sa salita. Naniniwala ka bang makakalabas pa ako? Shen Jun, hayaan na lang ba natin siya? Siyempre hindi. Ibig sabihin, Unti-unti kong aalamin ang buong nangyari. pinuno ng pamilya Shu. Mas mabuti galingan mo ngayon. Mukhang alam ni Xiao Han ang ilang bagay. Dapat alam mo rin. Ang dahilan kung bakit ang pamilya Shu ang nag-organisa ng summit na to. Alam ko. Itong pakiramdam na wala kang magawa. Yung kawalang kakayahan ng pamilya Shu na pagsamahin at kontrolin ang ekonomiya ng Longcheng. Hindi ba masakit yon? Ganun ba tingin mo na hindi kita mapipigilan? Lahat ng taong to pagsamasamahin ang mga assets. Lagpas 1 trilyon yan. Akala mo ba talagang kaya ng isang tao lang na baguhin ang lahat? O sige, tignan na lang natin ang mangyayari. Pasensya na, hindi ako may oras makipagtagalan dyan. Marami pa akong mas importanteng bagay na aasikasuhin. Anong balak niyong gawin? Uy, gising ka na pala. Sige na, ayos lang kami ni Fu. Shu Xiao, hindi ko na kaya. Tabi diyan, lakad na. Ay, Ay nako, aray. Shu Xiao, ang cute mo naman. May lakas ng loob kang saktan ako ha? huwag kang lalapit. Tumino-tino ka nga dyan. Alam mo bang may ginawa ka ng krimen? Naniniwala ka ba o hindi? Mapapabulok kita sa kulungan. Kayo ang gumagawa ng krimen dito. Anong krimen ginawa namin? May ginawa ba kami sa'yo? At ikaw pa ang nanakit ng tao. Maniwala ka o hindi, hindi pwede yan. Kailangan kitang ayusin. Ikaw ba si Shu Xiao? Anong kailangan mo? Pumunta ako dito. Kasi, alam kong matagal mo nang hinahanap. Hindi mo pa rin makita. Oh. Meron ako. Ha? Jiang Yuner ikaw. Maliit na cute. Bakit ka nandito, One Air? Pakiusap, tulungan mo ako. Tulungan mo ako hanapin si Xiao Han. Cute ka ah. Lakas ng loob mong manakit. Shu Xiao, di ba ang saya? Ngayong gabi, tig-isa tayo. Sakto, gusto kong matikman naman. Ano kaya ang feeling ng Jiang Yuner? One Air, pakiusap. Tulungan mo ay... Shu Xiao, dapat gentle ka naman. Bitawan mo ako. Shu Xiaoqing, gusto mo bang mamatay? Tulong naman, ha ha ha. Gusto mo talagang mamatay ha? Sakto ang dating mo. Kung late ka pa, ewan ko na lang. Kung gusto mong manood, pumili ka na lang ng mauupuan dyan. Sige, ako na muna ang bahala sa'yo. Ay, lakas ng loob mo rin sa akin. Alam mo ba kung sino tatay ko? Maniwala ka man o hindi? Narinig ko gusto niyong sumandal sa alyansa para sakupin ang ekonomiya ng Longguo. Huwag kang mag-alala, dahil dito lang, hindi mo na kita papatayin ngayon. Akala mo kakasya ka pa sa amin. Pwe, wala kang silbi, Tian Chui Shenjun. Kahit ipasa ka sa aso, di ka namin isasalik. Ang tapang mo ring maghangad. Ano sa tingin mo ang rason ko? Kaya ako nandito ngayon. Akala mo ba, ikaw lang, kaya mong tibagin itong alyansa namin? Imposible. Kahit ang Guoju pa ang dumating, di pa rin pwede. Ganun ba? Shenjun, may nangyaring pag-trador malapit sa King. Nagpaabot ng card ang impormante, may 5 trilyon sa card na yon, tsaka may isa pa. Huling bilin ng Guozu, iparating ko daw sa'yo. Anong sinabi? Ipinagkakatiwala ng Guozu ang kinabukasan ng Longguo sa'yo. Sige, pakakawalan pa muna kita ngayon. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano babagsak ang alyansa ng pamilya Shu. Sinabi ko bang pwede kayong umalis? Xiao Xiao. Kuya Xiao? Ay, wala akong kinalaman dito ah. Wala kang kinalaman saan. Ano, ganyan ba itsura ng pumunta lang ng salon? Pakiusap na. Sorry na, alam ko na ang mali ko. Sorry na talaga. Mali ka ata ng pinaghingan ng sorry. Ate, ikaw. Dapat lang akong mamatay. Dapat lang akong mamatay. Ang tanga ko, ang tanga ko. Hoy, tao!
Tanggalin niyo ang nasa loob ng pantalon ng taong to. Ay, hindi pwede ito. Hindi pwede, Xiao Xiao. Ay, hindi pwede. Anong gagawin mo? Xiao Xiao, Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng Lee Group. Xiaohan, anong gagawin mo? Ang hilig mo talaga magbenta, di ba? E di lahat ng damit mo, babalatan ko. Tapos, ibabato sa kalsada para makita ng lahat kung anong klase ka talaga. Xiaohan, hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Ako ang tita ni Mingming. Ako ang kapatid ni Yuner. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Ayoko nang magmura pa sa'yo. Hindi ka karapat-dapat. Zhao, Xiaohan, hindi ka makakaligtas. Para ka lang nagbabala sa iba dito. Sa susunod na convention, ipapahiya kita. Ayon sa utos mo, naimbestigahan ko na, Shu family at Zhao Mingyuan, may connection talaga. Pero, maingat sila sa galaw nila. Pag nagkampi sila, anong pakay ni Zhao Mingyuan na mag-organize ng meeting? matagal nang gustong kontrolin ng Shu family ang ekonomiya ng Longcheng. Mukhang tong meeting na to, para lang sa Shu family, ang daan. Tingnan nga natin kung makagawa kayo ng ingay dito. Welcome po sa lahat ng business leaders, mga veterano at big bosses. Sa pagtitipong ito, Longcheng Economic Summit. Sana lahat kayo gumalaw ng aktibo, sumali sa bidding ng mga proyekto. Salamat po. Xiaohan, sa tingin ko yung mga proyekto sa listahan, halos lahat galing sa Shu family. Tsaka medyo mataas ang presyo. Baka mahirapan tayo. Hi. Yuner, walang problema. Hindi mo kailangang mag-alala. Sa akin mo na ipasa lahat. pag nakuha natin ng Lee Group ang proyekto ng Shu family, buong Longcheng, kami na ang masusunod. Broke ka ba? Kung walang pera, pwede mo sabihin sa akin. Pero gusto ko. Mag-CR lang ako saglit. Yuner, okay ka lang ba? Gusto mo ba samahan kita? Walang problema. Sa tingin ko, gusto ng Shu family makuha ang lahat ng pamilya sa Longcheng ngayon. Ang Dragon Flag Pharma Group lang ang makakapigil sa Shu family. Ayon sa alam ko, mukhang walang tao mula Dragon. Flag Pharma ang pupunta ngayon. Ayoko na magpaliwanag. Lahat ng negosyo nyo sa Shu family na mapupunta. Suporta ba kayo o tutol? Tutol ako, tutol din ako. Anong gagawin nyo? Anong gusto nyong gawin? Walang respeto sa batas. Tatamaan din kayo ng karma. Sa Dragon Country, ang Shu family ang Diyos. Ang salita ng Shu family ang batas. Makikinig, may kakainin. Hindi makikinig, mamamatay. Lee family. Oo, ang pinakamalaking bangko ng Longcheng, papasok sa Shu family. Wu family, handa na ibigay ang security company ng Longcheng, papasok sa Shu family. Oo nga. Haha, ayos, pero mukhang may ayaw. Sa Shu family ngayon, Xiao da Xiaoye, ikaw ba yon? Hehe, akala ko sino. Yun pala ay Xiao family na naubos noon. Tulad ng isang asong ulol. Anong karapatan mong umupo dito? Oo nga. Hindi ka ba nagkukunwari lang na malaking tao para magpakita ng gilas? Anong gagawin natin? Mga clown lang to. Huwag na intindihin. Ang saya mong clown. Tingnan natin kung meron kang karapatan magyabang dito. Bata, lahat kami may dalang kontratang milyon-milyon. Wala kang ang balahibo. Paano ka lalaban sa Shu family? Meron ka ba? Wala kang ang balahibo. Pero yung babae sa tabi mo, magkano gusto mo? Bilangin mo lang, walang di ko kayang bayaran. Yan lang ang 3 black gold card sa mundo. Isa nasa may-ari ng Dragon Country. Isa nasa abroad. Ito na yung pangatlo. Ibig mong sabihin, yung hawak ko ay fake? Fake nga yun? Sabi niya, may black gold card daw siya. Bata, unang beses mo sigurong makakita ng ganong karaming pera. Natulala ka na? Kuya, pag lumalabas ka, ayusin mo muna ang itsura mo. Anong gagawin mo? Pinapakalma ko lang ang lalaki mo. Huwag magyabang sa harap ko. Ayos? Kung naghahanap kayo ng thrill,
tutuloyan na natin. Pakiramdam nyo, gusto nyong labanan? Sa tingin mo ba sapat na ang ari-arian ng hotel na to para sumabay sa inyo? Hahaha. Pakinggan nyo nga yung sinasabi ng kuti na to. Negosyo ng Dragon Flag Pharma yan. Sinasabi mong, Hindi naman. bata, buti na lang matino ka. Huwag ka lang magyabang sa harap ko. Boss Lee, dahil ako ang may-ari ng Dragon Flag Pharma. Alam mo ba ang Dragon Flag Pharma? Pangalawa lang yan sa ruler ng Dragon Country. Pag si Lin family, si Lin Dong naging war god, lahat ng Dragon Country, sa Shu family mapupunta, Dragon Flag Pharma, wala nang laban. Bata, nagpadala ka na siguro sa emosyon. Kabataan, huwag ka masyadong galit. Mamaya, malalaman mo ang sakit pag sampal ang humampas sa'yo. Ganun ba? Hindi ako sigurado kung ako talaga ang matatamaan. Chairman ng Dragon Flag Pharma, magpapadala ng regalo. Binabati ang Shu family sa summit. Sandali, kilala mo ba yon? Hindi. Bata, ikaw na ba ang aalis? O gusto mo ba ipalabas ko talaga? Sa buong Longcheng, walang makakapagpaalis sa akin. Ha? Galit ka? Tingnan mo, galit na siya. May rabies ka ba? Kung may rabies, magpavaksin ka. Aw, aw, aw! Shu Xiaoye, hindi mo ba titingnan ang regalo sa'yo? Bata, espesyal ang araw na to. Huwag mo akong pilitin na ipalabas ka dito. Umalis ka na. Ikaw na lang ang umalis. Maliit na ganda. Kung hindi mo ibababa ang kamay na yan, baka tanggalin ko yan ngayon din. Ay, takot na takot ako. Alam mo ba kung sino ako? Kung i-threat mo ako, agad kitang papatanggal dito? Ay, gusto lang naman niyang makita ang regalo ng Dragon Flag Pharma. At taga-probinsya, hindi pa nakakita ng ganito. Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang makita. Tao, i-check agad kung sino ang chairman ng Dragon Flag Pharma. Dapat talagang mamatay siya. Xiaoye, nahanap na namin. Ni Jue? Pag darating ang chairman ng Dragon Flag Pharma, tingnan natin kung magyabang ka pa. Shu Xiaoking, okay ba yung regalo na binigay ko sa'yo? Xiaohan, paano ka magiging chairman ng Longqi Pharma? Marami ka pang hindi alam, Xiaohan. Xiaohan, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang Longqi Pharma. Bibigyan kitang posisyon. Pangako, hindi ka magugutom o mauubusan ng damit. Paano kung hindi ako pumayag? Hindi ka pumayag? Sa Longguo, wala pang nagtatapang na tumanggi sa akin. Lahat ng mga to, binayaran ko ng mahal para upahan. Mga veterano to sa mga digmaan. Tingnan natin kung paano ka kakayanin nang wala si Nangong Qianyu. Patayin niyo siya. Shu Xiao, ayaw ko na makipaglaro sa'yo. Pati buhok ko naubos na, ayaw ko na talaga. Pati ganito, hindi mo mapanalo. Tapang-tapangan ka pa. Xiaohan, ang galing mo nga. So what? Gusto kong umalis, kaya ako pa rin umalis. Ganito talaga sa lipunang may batas. Kung kaya mo, subukan mong saktan ako. Sige, tanggalin mo rin ang anit ko. Sige, bilisan mo. Lipunang may batas, di ba? Sige, tingnan natin kung paano hindi na makakaahon ang Shu family kahit kailan. Hintayin mo lang. Shu Xiaoqing, ganun ka lang aalis? Problema mo, ikaw ang magligpit. Ano bang status niya? Ano ba status nyo? Ngayon nyo pa gustong umalis? Huli na! Xiao Chairman, baka pwede mo akong patawarin. Isipin mo na lang na parang utot ako. Palayain mo na lang ako. Nakikiusap ako sa'yo. Xiaohan, may diferensya ba utak mo? Ngayon, parte na kami ng Shu family. Kung gagalawin mo kami, Xiao kuya. Xiao kuya, nagkamali ako. Gets ko na. Kung hindi ako nagkakamali, itong black gold card na to, meron lang. Yung mga pamilyang higit 500 taon na ang kasaysayan. Sa tingin mo, karapat dapat ka ba? Sabihin mo, sino ang nagbigay sa'yo? Shu family nagbigay nito.
Sabi nila, ang pera sa black gold card na to, sapat para siraan ka at hindi ka na makakaahon kailanman. Shu family, mahigit 100 taon pa lang ang pinagmulan. Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Huling tanong ko to sa'yo, ang lakas sa likod ng black gold card na 2, may kinalaman ba sa mga traidor sa tabi ng bansa ating leader? Sige, sasabihin ko. God, okay ka lang ba? Zhao Mingyuan, saan ka ba pumunta kanina? Ako kasi narinig ko noon, kaya nagpunta ako para ayusin ang problema ng Lee Group. Zhao Mingyuan, ilang taon na ang pinamana ang pamilya niyo hanggang ngayon? Hanggang ngayon, mahigit 180 taon na. Bakit naisip mong itanong ang tungkol dito? Wala lang. Anong ginagawa mo? Bakit bumalik ka na? Ay oo nga pala, God. Kaklabas lang ni Xu Xiaoqing at nagpakalat siya ng balita sa black market. May malaking pabuya para sa dugo ng anak mo. Ano? Xiaohan, nasaan ngayon si Mingming? Nasa Qianyu. Iniaatas ko na kay Qianyu mismo na mag-alaga sa kaniya. Basta si Qianyu ang nag-aalaga, kampante na ako. God. Yun, may mga dapat pa akong ayusin sa Lee Group. Mauna na muna ako. Xiaohan, hindi ba sinabi mong tao mo si Zhao Junwang? Bakit pati siya kailangang bantayan? Ngayon, hindi malamaan kung hanggang kailan kakayanin ni Guozu ang sitwasyon. Kailangan nating tapusin agad ang problema sa Zhao at Shu. Yang nagbabalimbing na yan, kailangan pa natin siyang itago. Zhao Junwang, sigurado ka ba na makukuha mo ang dugo ng Diyos ngayong pagkakataon? Relax, Xu Xiao. Ngayong beses, kumpiyansa ako. Siguro. Pagdating ng oras, natural na magiging kay Su Jiazhu ang posisyon ng Guozu. Totoo ba yan? Xu Xiao, magkapareho pa tayo ng apelyido noong daang taon. Hindi ko naman lolokohin ka. Sige, sa seremonya ng pagtatalaga ni Lindong sa loob ng 10 araw, sabay nating gawin ang pagbabalik ng ating mga pamilya sa tradisyon. Xu Xiao, hintayin mo na lang ang magandang balita ko. Lahat ng pinagdadaanan ko nitong panahon na to, ibabalik ko kay Xiaohan ng mas malala pa. Ayos. Sir, may balita lang po. Inatake ang Namgong family. Hindi alam kung nasaan si Namgong Qianyu. Isa pa si Xu Xiaoqing. Sabi niya, nasa kanya si Mingming at pinapahanap ka. Xu Xiaoqing, wala kang takot. Ayos tong ginawa mo. Paparating na si Xiaohan. Dalhin mo na agad sa akin ang anak niya. Su Xiao. Bilisan mo, huwag ka nang patumpik-tumpik. Su Xiaoqing, ibalik mo agad ang anak ko. Anong sinabi mo? Naglalakas loob kang agawin ng anak ko? Hindi ka talaga natatakot mamatay. Hinahanap mo na ang anak mo, no? Ngayong nandito ka sa teritoryo ko, sumunod ka sa akin, naiintindihan mo? Tapos Ayan, nakita mo ba? May alikabok sa sapatos ko. Linisin mo yan. Baka maisipan kong buuin ang katawan ng anak mo. Hindi ka talaga natatakot mamatay. Ano? Bakit nagtatalo pa kayo? Lapitan na. Xiaohan, kung ayaw mong sumabog ang anak mo, bitawan mo si Xu Xiao ngayon na. May 1 kilo ako ng TNT dito. Kung ayaw mong mamatay ang anak mo, mas mabuti pang huwag kang magpadalos-dalos. Ngayong araw, aalagaan talaga kita. Nagpakalakas loob kang galawin ng tao ni Xu Xiaoqing. Ikaw ang una. ibalik mo na ang anak ko. Pwedeng magbigay ng kondisyon. Para makaporma ka. Ngayon, nakuha ko na ang Namgong family. Pati si Zhao Mingyuan. Tao ko na. Paano ka magpapagaling sa harap ko? Xu Xiao, pwede bang mag-usap sandali? Umalis ka. Hindi mo ba nakikita? Na-e-enjoy ko to. Dalhin mo rito si Jiang Yuner. Gusto kong sa harap mismo ng partner niya. Ipakita sa kanya. Babae niya. Hinanap mo ba sila? Di ba sabi mo, nakuha mo na ang Namgong family? Anong nangyayari dito? Nakuha ko ang Namgong family. Pero hindi nakita ang ama at anak ng Namgong family. Bakit hindi mo sinabi agad? Xu Xiaoqing, sinabi ko na, gagamitin ko ang tamang paraan para hindi ka na makabangon habang buhay. Kung hindi ka pa rin magising, huwag mo kong sisihin kung maging brutal ang tao ko. Xiaohan, buhay ng anak mo. Nasa kamay ko ngayon. Anong balak mo? Huwag kang lumapit. Lumapit ka, papatayin ko agad ang batang yon. Xiaohan, di ba gusto mong makipagtagisan? Di ba hilig mo yung biglaang sipa? Ngayon, hindi na pwede. Sasabihin ko sa iyo, ang Xu family pa rin. Habang ikaw, Xiaohan, magiging mag-isa ka na. Dalhin mo rito ang anak niya pati si Jiang Yuner. Pareho silang mamamatay. Xu Xiao, hindi pa rin nila nakita ang anak niya. Ano? Bakit hindi mo agad sinabi? Ano ba? Pinapangtakot mo lang siya? O pati ako? Ako, yung pagkakataon na yun, wala talaga akong magawa. Gusto ko lang sabihin.
Hahaha. Oh, kamusta? Xiaohan, ikaw ang Diyos ng Thunderhammer. Papakialaman mo ba ako dito sa broad daylight? Ipakita ko sa inyo, Ayon sa investigasyon, si Lindong ng Lin family ay iligal na nagpadala ng security troop para atakihin ang Namgong clan. Pinadala na ang lahat ng Lin family sa border. Hindi yan totoo. Imposible yan. Si Xiaohan, parang kuting na walang tahanan. Niloloko niyo lang ako. Makikipagsabayan na ako. Hello pa. Ikaw talagang walang hiya? Ano na naman ang ginawa mo sa labas? Sinayang mo na ang lahat ng pag-aari natin. Umuwi ka agad. Xu Xiaoqing, Lindong ang dapat mong tularan ngayon at kung may sakit ka, magpunta ka sa ospital. Tingnan mo sarili mo kung gaano ka nakabaho. Paano niya nalaman? Su Xiao, please, tulungan mo naman ako. Kung hindi uuwi ako, siguradong papatayin ako ng tatay ko. Umatras ka, ganyan ka pa, tapos tinatawag kang war god? Wala to, may killer move pa ako. Xu Xiao, ibig mong sabihin may pag-asa pa ang pamilya Lin? Gusto kong ipadala ka sa pamilyang Nangong para sa arranged marriage. Pag nagkataon, mabubuhay ulit ang pamilya natin sa pangalan nila. Xu Xiao, salamat, Xu Xiao. Sa kasal ng anak ko at ng Lin Xiao, ikaw na sana ang mag-asikaso. Salamat na, at pinapasan mo ang problema namin. Hindi ko alam kailan magkakaroon ng engagement party. Tay, hindi ako pumapayag. Wala nang kwenta ang pamilya Lin ngayon. Tumahimik ka, bata ka pa, wala kang alam. Gaano ka nakatagal sa Divine Army na yon? May nakuha ka bang benepisyo? Ako, ang pamilya ng Gong, ay noon pa nagmana. Hindi pa kami nalugmok ng ganito dati. Kasalanan mo to. Hindi ka tumutupad ng tungkulin. Si Qianyu ay bata pa, hindi pa niya alam ang kalokohan ng mundo. Nangong Jiazhu. Xiaohan, ang tanga mong yon. Ang Guozhu, hindi pa kinumpirma ang pagkakakilanlan niya. Narinig mo? Si Xiaohan ay puro pagpapanggap lang mandaraya yon. Paano mo siya hihintulad kay Lin Xiao at Xu Xiao? Kahit konting regalo nga, wala siyang maibigay dito sa akin. Nangong Jiazhu, dapat pag-isipan mong mabuti ang sinasabi mo. Sorry po. Malabo ang sinabi ko. Xu Xiao, patawad po, patawad. Grabe ang impluensya ni Xu Xiaoye. Mukhang gusto mo ring ipilit ang kasal, ha? Divine Commander. Tumigil ka, saan ka natutong ng ganyang asal? Walang ka manner? Xiao da Xiao, ikaw ang dumalaw kay Nangong Jiazhu. Hindi naman tama na dumating kang walang dala. Sa usapan na tamang gawi, parang hindi maayos yan. Xiaohan, bilang nakakatanda, okay lang bang tawagin kitang ganito? Xiaohan, bilang nakakatanda, okay lang bang tawagin kitang ganito? Oo naman, bilang nakakatanda, walang problema. Ngayon ang araw na si Xu Xiao ang kinatawan ni Lin Xiao para mag-propose sa pamilya Nangong. Ikaw, pumasok ng walang paalam, parang hindi sa tamang ayos yan. Xiao da Xiao, sa pagkakaalam ko, si Miss Qianyu ay talagang tauhan mo, pero oras niya to, hindi trabaho. Hindi tama na kunin mo oras niya. Isa pa, hindi naman nag-sign ng slave contract ang anak ko sa'yo May lakad ang pamilya Nangong ngayon. Mabuti pa, umalis ka na muna. Nangong Jiazhu, actually, kaya ako nandito ay... Haha, nagagalit na si Nangong Jiazhu. Kung may hindi okay, babalik ako ibang araw para personal mag-sorry kay Nangong Jiazhu. Salamat sa pag-aalala, Xu Xiao. Xiaohan, gusto mo tuloy bumagsak ang company ng mga tauhan ko, di ba? Gusto mo rin na mawalan ako ng right-hand man, di ba? Pag nagkatuluyan sila, mapaparanas ko rin sa'yo kung paano mawalan ng right-hand man. Nangong Jiazhu, kaya po dumayo ang batang ito ngayon ay para mag-propose kay Miss Nangong Qianyu. Ano? Hindi ako pumapayag. Bakit? Ano ba ang kulang kay Xiao Darren kumpara kay Lindong? Bakit? Dahil ang pamilya Xu ang pinakamalaking pamilya sa Dragon Country. Bakit? Dahil ang pamilya Xu ang pinakamalaking pamilya sa Dragon Country. Bakit? Dahil ang pamilya Xu ang pinakamalaking pamilya sa Dragon Country. Isa lang siyang asong patapon. Jade Yuruyi, Tang San Kai, Ancient Bronze Sword. Meron ba siyang kahit alin sa mga to? Hindi ko hinahanap ang mga ganyang bagay. Tumahimik ka. Xiaohan, tinuturuan ko ang anak ko. Parang masyado mo namang pinapakialaman. Hindi maganda ang pagkakabangga ni Xiao Xiaoye kay Lolo. Hindi maganda ang pagkakabangga ni Xiao Xiaoye kay Lolo. Hindi maganda ang pagkakabangga ni Xiao Xiaoye kay Lolo. Sustapo. Hindi naman kahit anong yan, di pwedeng ipangbigay. Nakakatawa. 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 Ngayon, ang kabataan, ang taas, magsalita. Gusto ko lang makita kung anong regalo ang kaya mong ibigay. Gusto ko lang makita kung anong regalo ang kaya mong ibigay. Nangong Jiazhu, Lin Xiao,
Si Lindong ay taos pusong humihingi ng kamay ni Nanggong Miss. Ito ang mga pinapadala niya bilang maliit na handog. Salamat. Tatanggapin ko na lang. Nagpadala si Lin Xiao ng maraming regalo sa pamamagitan ni Zhao Zunwang. Mukhang seryoso talaga siya sa kasal na to. Ang ibig mong sabihin ay ikaw ang kinatawan ng pinakamataas na autoridad sa South Territory, si Zhao Zunwang. Ibig sabihin, kayo ni Lin Xiao ay magkaibigan kami. Zhao Mingyuan, hindi ka makalimutan ni Xiao Darren. Hindi ko akalain na aso ka ng pamilya Shu. Isang patapon na aksidenteng napansin ng Guoju. Hindi tatagal ang swerte niya. Xiaohan, dati, nirerespeto Hindi ko kita bilang inakala boss na ni puro Qianyu. Kalokohan ka pala. Lalo ka pang nagnanakaw ng regalo ni Lin Xiao. Grabe, gusto mo na atang mamatay. Tay, sigurado may misunderstanding dito. Si Xiao Darren hindi ganyan. Umalis ka, wala kang kinalaman dito. Ngayon, dapat turuan ko ng leksyon ng walang hiya na to. Xiaohan, bakit hindi ka nagsasalita? Asa na yung angas mo dati? Simple lang, hindi ko inakala na magpapakatotoo ka agad, Zhao Mingyuan. Mukhang yung kakampi ni Guoju sa tabi niya. Kayo ang nagbigay ng utos. Hindi mo na kailangan pakialaman to Kung nandito si Zhao Zunwang, wala kang kwenta. Hindi, literal kang walang kwenta. Guad. Tingnan ko nga kung sino ang magtatangkang ako ang bodyguard ni Xiao Darren. Kung gusto niyong patayin siya, dapat dumaan muna kayo sa bangkay ko. Ikaw, walang galang. Umalis ka. Xiao Darren, marami sila dapat umalis ka muna. Hanggang may buhay, may pag-asa. Sila lang yon, hindi ako aalis. Skyfall Divine Hammer. Xiao Darren, Nangong Jiaju. Tingnan mo, siguradong nagpapanggap lang to bilang Tianshui Divine Commander. May balak talaga siyang masama sa anak mo. Mula pumasok, di pa minom. Walang kinain ni kahit ano. Bukod pa, yung katawan ko ay immune sa karamihan ng lason. Paano nangyari yon? Ang yabang mo kasi. Palasahan mo ngayon ang espesyal na lason ng Hanyu Country. Palasahan mo ngayon ang espesyal na lason ng Hanyu Country. Laka, magdusa ka. Sa loob ng 10 araw, mabulok ang buong katawan mo. Tapos, mamatay ka. Dalhin mo siya palabas. Nakakalungkot talaga. Pagkalipas ng 3 araw, sa kasal ni Lin Xiao at Qianyu, hindi ka na makikita roon. Ikaw. Uy! Pinuno ng pamilya. Ang lason na nakuha ng anak mo ay hindi naman banta sa buhay. Sigurado, hindi maaantala ang kasal pagkatapos nito. Alam ko na bukod kay Xiaohan, ikaw ang pinakamagaling sa laban. Pero huwag mong kalimutan na inom mo na ang lason mula sa pamilya Shu. Wala ka ng kakayahan ngayon. Maligayang pagdating sa inyong lahat na dumalo sa kasal ko. Napakaswerte ko dahil mapapangasawa ko si Miss Nangong. Nangong Qianyu, saan mo itinago si Xiaohan? Ate Yuner, pasensya na. Kasalanan ko. Hindi ko naprotektahan si Sir Xiao. Si Sir Xiao kasi, siya ay... Hindi ako naniniwala. Imposible. Hindi gagawin yon ni Xiaohan. Hindi. Huwag ka nang umiyak, ganda. Yung inutil na si Xiaohan, patay na. Huwag ka nang umiyak, ganda. Yung inutil na si Xiaohan, patay na. Patay na ang tao. Hindi na mabubuhay. Sumama ka na lang sa akin. Tingnan mo. Kasal natin ngayon. Dito na lang kaya tayo magsama habang kasal? Lumayas ka. Alisin mo yung marurumi mong kamay. Kahit patay na si Xiaohan, hindi pa rin ako papakasal sa isang inutil na katulad mo. Oo nga, inutil nga ako. Kundi ba naman dahil kay Xiaohan na gago, ganito ba ako ngayon? Sinong pinagsalitaan mo ng ganyan? Aray, huwag! Grabe ka naman. Ang lakas ng loob mo kalabanin ako. Cute ka pa naman. Talagang pagtatanggol mo siya. Pati ikaw, idadamay na rin kita ngayon. Aw! Qianyu, ay? Shu Xiao! Pasensya ka na, bata pa ang anak ko, wala pang muwang. Huwag mo na siya patulan, lalo na ngayon, buwan ng kasalan, di ba? Sino ba naman sila sa atin? Alam mo ba kung sino ako? Ako si Shu Xiaoqing. Kapag gusto ko, walang makakapigil sa akin. Qianyu, sabihin mo na lang ng maayos. Pa, pakiusap lang po. Ayoko. Pagsasabihin ko pa ba ng maganda ang isang taong puro ambisyon at gusto lang agawin ang pwesto? Imposible. Shu Xiao, hindi niya ibig sabihin yon. Sino ka ba? Kayong Nangong. Sino ba kayo? Kahit mismong pinuno ng bansa dumating, wala akong pakialam. Gagawin ko pa rin to. Su Xiaoqing. Xiaohan, buhay ka pa. Paano nangyari yon? Ayoko na makipag-usap sa isang patay. Alagaan mo siya. Haha, gusto mo kunin ang buhay ko ngayon? Nagpapaka-imposible ka masyado. Dahil lang kinoronahan si Lindong bilang mandirigma at pinasakop ang ekonomiya ng Longguo. Dahil lang kinoronahan si Lindong bilang mandirigma at pinasakop ang ekonomiya ng Longguo. Dahil lang kinoronahan si Lindong bilang mandirigma at pinasakop ang ekonomiya ng Longguo.
Akala mo ba kaya mo ng pagharian ng Longguo? Ang dami mong alam. Lalo na ngayong hindi ko na dapat palusutin ka. Xiao Han, ang tagal ko na sa tabi mo. Alam ko ang lahat ng kahinaan mo. Hindi man kita sigurado kung paano ka nakaligtas sa kamatayan, pero akala mo ba makakatakas ka pa rin ngayon? Xiao Han, sasabihin ko sa'yo, nahawa ka sa espesyal kong lason. Hindi basta-basta matutunaw yan. Now, pare, ang lakas mo. Subukan natin ngayon. Xiao Han, hanggang kailan ka ba mag-iingay? Kung itutuloy mo pa to, pati buhay ni Qianyu, mapapalagay na. Pa, huwag mo na dagdagan ng gulo. Kita mo? Nakalimutan mo na ba ang kasabihan? Kalagayan mo, paano mo ako lalabanan? Hindi ko alam kung may karapatan pa ako. Ang founder ng Longqi Medical at ang dating chairman. Bakit siya nandito? Isa siya sa kaunting pwede lumaban sa pamilya Shu. Sabi nila, sa likod niya, ang pinakamatandang pamilya sa Longguo, ang pamilyang Fang, ang sumusuporta sa kanya. Ang pinakamatandang pamilya sa Longguo, ang pamilyang Fang, ang sumusuporta sa kanya. Fang Longqi. Akala namin umatras ka na sa eksena. Anong ginagawa mo rito? Pasensya na. Ngayon, ako ang assistant ni Ginoong Xiao Han. Ikaw, ano bang kinalaman mo dito? Anong lugar to? Ginoong Diyos, gising ka na rin. Pinadala ako ni pinuno ng bansa para tulungan ka. Simula ngayon, Longqi Medical at Pamilya Fang. Ito ang singsing na tanda ng kapangyarihan ng pinuno ng Pamilya Fang. Kung kailangan mo, handa tumulong ang Pamilya Fang. Kahit kailan, kahit saan. Ikaw ang nagligtas sa akin? Paano naman ang lason ng bansang Hanyue? Noon pa man, pinapasapasa ng Pamilya Fang ang medisina at lason. Ang lason at medisina ng Hanyue, ninakaw lang nila mula sa Pamilya Fang. Nagpapanggap pa sila ang nag-imbento. Para sa akin, madali lang tanggalin ang lason na yon. Ang anak ko? Huwag kang mag-alala. Ligtas siya. Isa ka lang assistant. Wala kang karapatan kausapin ako. Maniwala ka. Pwede kitang tapusin ngayon. May hawak akong dalawang baraha, ang Pamilya Fang at Longqi Medical. Sa tingin mo, may laban ka pa ba sa akin? Hahaha. Nabanggit ka lang, nagmamagaling ka na. Hindi pa natin pinag-uusapan paano mo nakuha ang Longqi Medical. Alam mo ba ang bigat ng pangalan ng Pamilya Fang dito sa Longguo? Malamang grabe mong natalo ni Xu Xiao nitong mga nakaraan. Nag-research ka lang online? Nakita mong pinakamatanda ang Pamilya Fang sa Longguo? Ginamit mo na lang sa pagyayabang. Bata, mapagpasensiya si Xu Xiao. Pero ako, hindi ko na kayang panoorin to. Kung paluhod ka sa harap ko ngayon, magpakalakas ka ng 2 beses. Baka sakaling mapakiusapan pa kita. Fang Longqi. Sa alam ko, may karapatan ka bang manghimasok dito? Kung wala siyang karapatan, paano ako? Ito ang singsing na tanda ng kapangyarihan ng pinuno ng Pamilya Fang. Bakit napunta yan sa kanya? Sigurado akong ninakaw niya yan. Totoo, singsing yan ng Pamilya Fang. Ngayon, wala pa ang pinuno ng Shu family. Hindi tayo dapat basta lalaban sa Pamilya Fang. Baka doon na lang sa product launch ng Longqi Medical. Ibig mong sabihin yung annual product launch ng Longqi Medical? Kapag bumagsak ang Longqi Medical, si Xiao Han, Pamilya Fang na lang ang matitira sa kanya, tapos mahuli pa anak niya, edi tapos na ang laban. Masunod na lang natin to. Xu Xiao, huwag naman po. Hindi pwedeng matapos tong kasal. Kapag nangyari iyon, tapos na rin ang pamilya Lin. Xu Xiao, paano naman ako kapag umalis na kayo? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba na-realize? Isa ka lang disposable piece. Lin Xiao, tao lang naman. May mga pagsubok talagang pagdadaanan. Pagdating ng araw, magbabalik din sa dating sigla ang pamilya nyo sa pamumuno mo. Xu Xiao, hindi mo naman pwedeng gawin to sa akin. Nakakahiya kang inutil. Kung naging mabilis lang kamay mo, nung sumugod tayo sa Nangong family, sana nahuli mo na yung anak sa labas doon. Di sana hindi na kami nag-abalang ganito ni Xu Xiao. Aray. Xu Xiao, huwag mo kong iwan ng ganito. Xu Xiao, huwag mo kong iwan ng ganito. Xiao Han, alam kong hindi ka payapa, pero wala talaga tayong magagawa. Mayaman kami, ang pamilya Shu. May kapangyarihan kami, anong panlaban mo sa amin? Hindi yan ang gusto kong sabihin. May iba ka pa palang sasabihin? Ito ang naging kapalit ng ginawa mo kay Yuner, na hindi malinis ang kamay at paa mo. Kapag nangyari pa ulit, hindi lang braso ang ihihiwas sa'yo. Hindi ba't si Jiang Waner, sobrang gusto ka ni Lindong? Sige, tutulungan ko kayo. Hubarin mo na rin ang lahat ng damit mo at itapon sa kalsada. Magpakitang gilas kayo ng pagmamahalan sa harap ng lahat. Xiao Han, hindi ka mamamatay ng maayos.
Siguradong babangon ulit ako. Ako ang magiging leader ng bansa. Hahaha. Si Xiao Han, totoo talagang walang alam sa negosyo. Si Xiao Han, totoo talagang walang alam sa negosyo. Magsisimula na ang bagong produkto ng Longkey Pharmaceutical. Nagulat ako na nakuha ko ang formula ng bagong produkto. Posible bang may daya dito? May daya? So bakit? Sa Longguo, sino bang mas magaling pa sa medisina kaysa sa matanda ng Shu family? Pag nandyan siya, siguradong mapapahiya si Xiao Han. Pag nandyan siya, siguradong mapapahiya si Xiao Han. Pag nandiyan siya, siguradong mapapahiya si Xiao Han. Siya. Hahaha. Mga kagalang-galang na bisita, sa lahat ng mga VIP na narito, magandang hapon sa lahat. Halos 2 linggo akong abala sa preparasyon ng launching na ito. Sana magtagumpay ng maayos ang event. Depende yan kung mabibigyan tayo ng pabor ni Xu Xiao. Magbigay tayo ng malakas na palakpakan. I welcome natin ang chairman ng Longkey Pharmaceutical, si Fang, para magsalita ng ilang salita para sa atin. Kapag kinain ninyo ang gamot na ito, mararamdaman nyo agad na lumiwanag ang katawan at isip. Kung interesado kayo, pwede ninyong subukan. Ang dami mo nang sinabi. May silbi ba talaga yung produkto mo? Anong nangyayari dito? Uy, tingnan nyo nga. Ano ito? Nalason sila. Ay nako, Fang Lolo. Ano bang nilagay mo sa health supplement mo? May paraan akong gamutin ang 2 kapatid na ito. Uy, anong balak mo? Sinisira niya ang ebidensya. Itong 2 ito, nagka-problema dahil sa pinainom mo sa kanila. Bakit? Gusto mong patayin at patahimikin sila? Oh, tara na. Mga kaibigan, kunan nyo ng video. Ito ang tunay na mukha ng Longkey Pharmaceutical. Naglalakas loob na manakit ng tao sa harap ng lahat. Kung hindi mo papagamot kay Fang Longkey, at least, dalhin nyo agad ang 2 ito sa ospital. Gusto mo bang mamatay sila dito sa harap mo? Imbes na maghanap ka ng mali sa kin, mas mabuting isipin mo paano mo ipapaliwanag sa lahat ang problema ng supplement mo. Mukhang malapit nang bumigay ang 2. Ang Longkey Pharmaceutical ninyo, kung di kayang gamutin, magbayad na lang ng danyos. Sa medisina ng Longguo, hindi talaga magaling. Ipapakita ko sa'yo, ang pinaka-original na sinaunang medisina. Hindi ko maintindihan kung ano ba talaga ginagawa nyo. Nagnanakaw pa ng medisina mula sa Hanyueguo, pero nakalimutan ang pinaka-importante. Xiao Han, dati gusto mong alisin lahat ng taong malapit sa akin. Sige, tingnan natin kung sinong magwawagi sa huling galaw. Gagawin ko ang lahat para iligtas sila, pero sobra talagang nakakalason ang supplement ng Longkey Group. Sinasabi mong pang-maintain ng kalusugan, pero parang pangpatay na yan. Ano ba? Sinusubukan nyo bang magligtas ng tao o balak nyo talaga silang patayin? Mga tao, tingnan nyo ito. Ano to? Nahanap ko ang reseta ng gamot ng Longkey Pharmaceutical. May lason ng ahas sa loob nito. Xiao Han, ano bang plano nyo ng Longkey Pharmaceutical? Gusto nyo bang lahat kami dito mapahamak? Hay nako, Xiao Han. Gusto mo ba kaming lahat na magsakripisyo kasama ng mga magulang mong leche? Kung hindi ayos ang gulo ngayong araw, kayo na 2 ang responsable. Walang pwedeng umalis. Ano bang gusto mo gawin? Gusto mo ba talagang makita silang namatay sa harap ko? Ang Shu family ay tumutulong sa'yo. Pag may nangyari dito, ikaw, si Xiao. Ikaw ang mananagot. Xiao Han, tigil-tigilan mo na ang katigasan ng ulo mo. Kung hindi, hindi ka namin matutulungan. Tulungan ako? Ano naman ang nakalagay sa karayom na to? Hindi ko na kailangan magpaliwanag, di ba? Nakapatong na gamot ito sa karayom. Paano gagamot kung walang gamot, di ba? Nakapatong ba ang lason sa karayom na to? Isang tusok lang, sigurado. 2 to, mamamatay o magiging inutil. Kalokohan, tumutulong kami sa'yo. Hindi mo lang kami pinapahalagahan. Di mo pa binabalikan ang kabutihan. Ganyan talaga ang estilo ng Longkey Pharmaceutical niya. So, isang tusok lang ang katawan nila. Sa totoo lang, konti lang ang itusok ko. Walang lason sa karayom na to. Huwag magpadala sa kanya, mga tao. Ay grabe, paano siya biglang nagising? Xu Xiaoqing, tumutulong kami sa'yo. Pati buhay namin gusto mo pang kunin. Tindi mo naman, wala kang konsensya. Xu Xiaoqing, nasa operating table pa ang nanay ko. Kailangan mo akong bayaran. Hayop ka. May tao bang nalason? Bigyan ng tulong? Dalhin sa labas? Kung anuman? Hoy! 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 Ano gusto mong gawin? Xu Xiaoqing, magkakaroon ka ng karma. 2 mong tauhan? Bilis na nahalata ni Xiao Han. Bilis na nahalata ni Xiao Han. Xiao Han, hindi pa tapos ang laban natin. Sandali, may nakalimutan ba kayo? Xiao Han, magpakatao ka naman para may magandang araw pa tayong makaharap. Huwag mong sobrahan. Pasensya na. Kahit sino pa ang dumating ngayon, hindi ko ibibigay ang respeto na hinahanap mo. Kahit si Jesus pa, hindi niya kayang iligtas yan. Sinabi ko yan. Xiao Han,
Ako ang Namyu Respect King. Maliban sa Pangulo, sino ba ang magtatangkang galawin ako? Ganun ba? Peke ang mga dokumento at nanakaw ang mga lihim ng bayan. Dalawang kasalanan yan. Kahit ano diyan. Pwede ka nang makulong habang buhay. Dalin na siya. Xu Xiao, tulungan mo ako. Xu Xiao King, hindi ba ikaw ang nagsabi kanina? Tingnan natin kung sino sa atin ang maubusan ng pampaswerte muna. Tingnan natin kung sino sa atin ang maubusan ng pampaswerte muna. Ayos, game ako dyan. Xiaohan, ano bang gusto mong gawin? Mga tao, ang espiya ng Hanyue Country. Isa-isa, papatunayan ko sa inyo na espiya siya ng Hanyue Country. Tulungan mo ako, anong inaantay mo dyan? Sinasabi ko sa'yo, kapag nahuli ako, hindi ka patatawarin ng tatay mo. Xiao Datu! Sa palagay ko, pwedeng hindi mo gawing extreme ito. Tai, bakit ka nandito? Kung hindi ako bumalik, uubos mo na ang dahan-dahan itong pamilya. Ito ba ang sikat na Tianchui Divine Lord? Si Xiaohan? No? Ang anak ko, paano mo ipapaliwanag ang nangyari sa kanya? Wala akong kailangang ipaliwanag sa'yo. Magaling, si Xiaohan nga. Tandaan ko yan. Ngayong araw, ang anak ko at ang elder, iuuwi ko muna sila. Ngayong araw, ang anak ko at ang elder, iuuwi ko muna sila. Hanggang sa muli, magkita tayo. Sandali, ang paborito mo pwede mong dalhin. Pero ang espiya ng Hanyu Country, dadalin ko para imbestigahan. Family head. Pwede mong dalhin ang mababait, pero kapag nakita kong ginagamit mo lang ito sa pansariling interes, hindi tapos ang usapan natin. Hindi family head ang tumulong sa akin. Tapos na ang issue ng iba. Pag-usapan natin ang sa atin. Xiaohan, limitado lang ang pasensya ko. Xiaohan, huwag kang gumawa ng problema kung wala naman. Ano bang relasyon mo sa tatay ko? Kakakilala nyo lang ah. Ibabala ko sa'yo, kapag nagbalak ka pa ulit sa anak kong babae, hindi ako magdadalawang isip ubusin ang Shu family. Ha ha ha! Sa dami ng taon, walang naglalakas ng loob magbanta sa akin, Shu Longheng. Wala talagang pinapaharap. Sige, tingnan natin kung kanino kakampihan ng tadhana. Sabihin mo, ano ba ang kayang gawin mo? Sa mga panahong wala ako dito, ano ang naging lagay ng Shu family sa kamay mo? Tai, si Xiaohan yung paborito mo. Sobrang gusto na siya. Ge. Huwag mo akong bulahin. Ano ba sinabi mo kanina? Parang ano nga ulit? May isa pa akong kilala. Baka sakaling makatulong. Ano pang hinihintay mo diyan? Ipatawag mo na siya. Nakita ko na si Shu family head. Nakita ko na si Shu Xiao. Kilalang kilala kita. Biyenan ka ni Xiaohan, di ba? Tutulong ka sa amin. Shu family head, nagkakamali ka. Si Xiaohan, kupal na yan. Binagsak ang pamilya ko. Kung pwede lang, paghiwa-hiwain ko siya. So, paano mo balak dalhin itong paborito sa amin? Sino nagbigay sa'yo ng permiso na ipasok siya rito? Xiaohan, nandito ako para mag-sorry sa inyo. Simula nang bumagsak ang Lin family, halos hindi na namin kaya ang araw-araw. Simula nang bumagsak ang Lin family, halos hindi na namin kaya ang araw-araw. Simula nang bumagsak ang Lin family, halos hindi na namin kaya ang araw-araw. Ako ang may pagkukulang noon. Naalala ko bukas, birthday ni Mingming, lahat ng ipon ko nagpareserba ako ng kwarto sa hotel para mag-party kami. Bilang lola niya, ito lang ang kaya kong maitulong. Ayos, bukas dadalhin ko si Mingming. Sige, bukas sa hotel kita aantayin. Mauna na ako. Na-research ko, yung kwarto ay nireserve ng isang Jiao. Tama, hawak mo talaga. Pero hindi ko inakala na kaya niyang maging ganun kabagsik. 6 na taon pa lang si Mingming. Paano niya magagawa yun? Nakakatakot talaga ang puso ng tao. Relax, matatapos din lahat ng ito. Alam mo ba, customized ang sapatos ko. Kapag nadumihan, 1 taon mong sahod hindi enough pambayad. Ipatawag mo ang manager nyo. Gusto ko siyang paalisin ka. Pasensya na. Kung nagkaabala ko, babayaran ko yan. Kaya mo bang panindigan yan? Tama na. Kailangan mo ba talagang pahirapan ng iba? Parang mamamatay ka kapag hindi. Sige, dahil sa'yo, pababayaan ko na lang ito. Salamat, Xiaohan, sir. Wala? Kilala mo ako? Oo naman, kilalang kilala kita. Tanga ka, Dongsi. Babalik ko lahat ng utang mo sa amin. Mamamatay ka na, pero matapang ka pa. Shu Longheng, kala mo nahuli mo ako? Masyado mo akong minamaliit? Ha ha ha! Nagkamali ka ng akala. Ano? Simula pa lang, inaantabayanan na namin kayo. Pero parang may nalimutan ka. Nung giba ko ang Xiao family. Para kanino ba yun? Mukhang may kailangan din.
Kayo sa dugo kong special. Hindi ka nga tanga. Bata, dito sa Long Country, tandaan mo, sino mang kalabanin ng Shu family, hindi pa sapat ang galing mo. Wala nang silbi ang taong yan. Tapusin mo na siya. 3 oras pa ang bisa ng gamot. Sapat para ilabas mo galit mo. Salamat Shu family head. Salamat Shu Xiao. Xiaohan. Alam mo ba na darating ka rin sa ganitong araw? Dahil kamag-anak kayo ni Yuner, kaya ilang beses ko na kayong binigyan ng pagkakataon para mabuhay. Pero kahit isa, hindi nyo kailanman sinamantala. Ikaw na naman, batang cute. Sinira mo na naman ang plano ko. Ito ang gamot na ibinigay sa akin ni Fang Longqi. Nakakagamot ito sa lason. Grabe ka talaga, napakasama mo. Kahit 6 na taong gulang na bata, nagawa mong saktan. At siya pa mismo ang apo mo. Kung hindi ka lumitaw, matagal na sanang umangat at yumaman ang pamilya Jiang namin. Hanggat hindi ka pa namamatay, sa araw-araw, Hayop ka! ako ang natalo. Sige na, patayin mo na ako. Hindi kita papatayin, pero natural na may darating na magpaparusa at huhusga sa'yo. Yan ang kaibahan natin, hoy. Dalhin na siya. Ha 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 ha. Ngayong nakuha mo na ang gusto mo, bakit mo pa rin ako hinuli? Para ba takutin ang pamilya Fang? Alam mo namang, isa lang akong kabilang sa malayong linya ng dugo, di ba? Fang Longqi, nakakalungkot na kabilang ka lang sa side branch ng pamilya mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam na ang namumuno sa bansa ng Long ay direktang dugo ng pamilya ninyo? Anong sinabi mo? Ngayon, ipakikita ko sa'yo. Ito yon. Ang tawag dito ay Long Shui Yu. Basta makuha ko ang dugo ng Xiao at ng Fang, lahat ng makapangyarihang pamilya sa buong bansa, kaya kong paikutin. Bagamat isa kang kabilang sa malayong linya, mas puro pa rin ang dugo mo kaysa sa amin na mahigit 100 taon ng separado. Alam mo bang sa ginagawa mo, magkakagulo ang bansang Long. Muling aatake ang bansang Hanyue. At kung sinong kawawa, taong bayan. Isang tagumpay, napakaraming bangkay ang kabayaran. Basta maging ako ang pinuno ng bansa, ako na ang bahala sa mga problemang yan. Si Shu Longheng, siguradong tatamaan siya ng karma. Huwag mo nang alalahanin yon. Sa harap ng mga ninuno ng pamilyang Fang, ang pamilyang Shu at Zhao ay nagdaan na sa 1 siglo, ngayon ay muling bumabalik sa pinagmulan, maghanda ng tanggapin ang Dragon Nation. Lumuhod sa harap ng Dragon Lord. Mukhang ayaw ka talagang pabayaan maging kampante. Hindi ko talaga alam ang totoong nangyayari. Xiaohan, bakit hindi ka pa namatay? Pasensya na. Nadismaya ka yata. Walang hiya ka. Bilisan mo at palayain si Shu Xiao. Kung hindi ngayong araw, hindi mo magagawang makalabas ng bahay na to. Xiaohan, palayain mo si Shu Xiao. Lumuhod ka sa Shu family. Tanggapin mo ang pagiging alipin. Bibigyan kita ng pagkakataon mabuhay. Kung hindi, mamamatay ka. Sa puntong ito, ano ba ang palagay mo? Tama ang sinasabi mo. Sa puntong ito, sa tingin mo ba kaya niyo akong talunin? Alam mo ba kung ano talaga ang ibig sabihin ng tagapagmana? Kahit dumating pa lahat ng Royal Guards ng Hari, hindi pa rin nila kayang talunin ang kasalukuyang head ng Shu family. Xiaohan, hindi ito panahon para maging emosyonal. Kung pati ikaw ay natumba, tunay na talo na talaga tayo. napakadami mong sinasabi. Akala mo ba, kapag nahuli mo ang anak ko, wala na akong magagawa? Tay, anong gagawin mo? Anak, pag naging makapangyarihan na ako, tiyaking ilalagay ko ang pangalan mo sa altar ng mga ninuno. Kahit ang tigre, hindi kinakain ang sariling anak. Para kang wala ng pinipiling paraan. Kapag pinatay kita, sino pa ang matitira sa Dragon Nation? Akala mo ba talaga hindi kita kayang paamuhin, matandang aso? Imposible. Paano ako natalo? Pinaghandaan ko lahat ng pwedeng mangyari. Halimbawa, Halimbawa, pinaniwala ko kayo na ang target ko ay yung cute na bata. Nagpasimula pa ako ng gulo sa paligid ng Dragon Lord. Lahat ng ito ay naging matagumpay. Bakit ikaw lang ang exception? Mukhang nabubuhay ka pa sa panaginip mo. Ang masasabi ko lang, mula umpisa hanggang dulo, siguradong palpak ang plano mo. Imposible. Dumating na ang Dragon Lord. Imposible. Paano ka nandito? Huwag mong akalain na ang Shu family lang ang may kapangyarihan
sa Dragon Nation na to. Huwag mong akalain na ang Shu family lang ang ibang pamilya ang may kapangyarihan pa ba sa Dragon Nation ang pamilya ng Nangong at Fang kayang harapin ang mga taong inilagay mo sa paligid ko. Kayang harapin ang mga taong inilagay mo sa paligid Imposible. ko. Ang kapangyarihan ko. Yang Dragon Blood Jade mo, may anyo, pero walang espiritu. Basta may Dragon Blood Ring ako malapit, mapuputol ang supply ng lakas sa'yo. Nagplano ang Shu at Zhao families ng rebelyon. May kompletong ebidensya. Mga tauhan, dalhin sila sa kulungan. Sir, tapos nang i-audit ang mga ari-arian ng Shu family at Zhao family. Lahat na ilipat na sa treasury. Oo, alam ko na. Bakit mas nauna akong ikinasal? Mukhang hindi ka masaya ah. Alam ko na kung ano gusto mong sabihin. Palagi mo bang iniisip na ganun katanda si Shu Longheng? Isang matandang lalaki. Ngayong beses gusto na lang niyang magpaubaya. Isang matandang lalaki. Ngayong beses gusto na lang niyang magpaubaya. At kahit nabilanggo na, wala man lang reaksyon. Oo nga, pero araw mo ngayon kaya huwag na nating isipin yan. Tama din. Hayaan na lang natin lahat lumipas. Tara na sa Dragon Flag Hotel. Bagong balita mula sa channel na to. Nagkaroon ng malakihang jailbreak sa kulungan ng Dragon City. Maraming kriminal ang nakatakas sa iba't ibang lugar. Ang ilan sa kanila papunta sa Dragon Flag Hotel para magtago. I-control nyo lahat ng tao. Pati na rin yung bata mula sa Xiao family. Hanapin niyo siya at ikulong. Bitawan mo ako. Sobra na ang pinagdaanan ko sa kulungan. Sakto lang ilabas ang galit ko. Wala akong pake. Ang taong walang sapatos, hindi takot sa may sapatos. Ngayon, seryoso na talaga ginagawa natin. Kailan ba ako nagpalaki ng batang walang silbi? Pasensya na, Miss Jiang. Ngayong araw, mas mabuti pang manatili ka lang dito. Si Shu Longheng napapalibutan na ngayon. Kung ako sa inyo, lumabas na at sumuko. Kung hindi, siguradong kamatayan lang ang kahihinatnan. Hindi nyo ba naiintindihan ang sitwasyon? Marami kaming bihag ngayon. Kasama ang fiancé ng boss nyo. Hawak namin sila lahat. Wala kayong karapatan makipag-usap sa akin. Dragon Lord ay wala dito ngayon. Kahit si Xiaohan pa ang dumating. Mga kasama ko, kaya pa ring gawing walang daan palabas. Ganun ba? Shu Longheng, ngayon ang araw ng kamatayan mo. Shu boss, tingnan mo tong batang to. Parang sabog na ang utak. Sino ba sa amin ang hindi sanay sa laban? Sino ba sa amin ang hindi sanay sa laban? Sino ba sa amin ang hindi sanay sa laban? Kaya naming lubusang harapin ka. Palayain nyo si Yun-Er. Pwede ka magbigay ng kondisyon. Kondisyon? Sinira mo ang pinaghirapan kong taon. Anong kapalit ang plano mong ialok? Ikaw muna ang mauna sa patayan. Yung iba pang kondisyon, sa ibang tao ko kausap. Wag. Alam ko gusto mong iligtas ang babaeng to. Sasabihin ko na rin. Sa kulungan, lubusan ko nang napagsama ang kapangyarihan ng Dragon Blood Jade. Ang dami mong sinasabi. Nagbigay na ako ng chance magbigay ng kondisyon. Kayo lang ang hindi nag-appreciate. Pakiramdam ko, sobrang tagal mo nang hindi nakakahanap ng kalaban. Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Papatayin.